Si Akucho ay isang S-tier na demonyo na pinaalis mula sa impyerno, upang mag-recruit ng mga tropa para labanan ang mga anghel dahil ang ibang mga demonyo ay guman sa mga anime recaps. Pagdating sa Earth, nagbalat kayo siya bilang isang mag-aaral at nakatagpo ng isang kalaban na babaeng angel sa paaralan. Ngunit sa halip na tapusin ang kanyang buhay, sinimulan niyang mahalin siya at tinalikuran ang kanyang misyon. Sa unang araw sa paaralan ni Akucho, nagpakita siya na parang taunang lalaki na nasa middle age na edad na may guhit ng buhok na ikinagulat ni Saitama. Sa pagpapakilala, humihikbi ang guro at nakiusap sa mga estudyante na ipadama kay Akucho na welcome siya dahil alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pag-abandona sa kanila ng linya ng buhok. Nang hayaan niya si Akucho na sabihin sa klase ang tungkol sa kanyang sarili, ang ating bida ay gumawa ng isang malungkot na kwento na nagpaiyak sa mga estudyante sa loob ng ilang segundo. Ito ay tila nakalulugod sa kanya dahil siya ay nagplano upang makakuha ng kanilang simpatiya. Hindi siya makapaniwala na madaling yutoin ang mga bagong kaklase niya. Gayunpaman, napawi ang nakakatuwang ngisi niya sa kanyang mukha nang mapansin ng kanilang guro ang isang sinulid sa kanyang ulo at sinubukang tanggalin iyon. Sa gulat ng lalaki, parehong natanggal ang sinulid at buhok ni Akucho, na nagpapakitang nakasuot siya ng wig. Inis na si Akucho ay nagpapanggap na kabilang sa bokal na kapatiran ngayong siya ay talagang isang alpha male, ang guro ay naghanda upang mabasak ang kanyang mga ngipin. Siyempre, nagsagawa ulit siya ng isang talk no jutsu, isa pang kwento, at sinimulan niyang hilahin ang kanyang buhok, ngunit hindi iyon naging hadlang sa guro sa pagpaparusa sa kanya. Pagkatapos noon ay inutusan siya ng lalaki na umupo sa bakanteng upuan sa likod. Nang papalapit na si Akucho sa upuan, napansin niyang nakaupo sa tabi nito ang dalaga. Kaagad, si Akucho ay tinamaan ng palaso ni Cupido. Matapos makaupo, naisip ng ating bida ang isang buhay kasama niya nang hindi alam ang kanyang pangalan. Sa sandaling natapos ang kanyang pantasya, nakuha niya ang napakatalino na ideya na hilingin sa kanya na tulungan siya na isagawa ang kanyang misyon ngunit hindi niya alam kung paano ito kakausapin sa kanya. Pagkatapos, isang lalaki na inakala na siya ang reincarnation ni Einstein ay lumapit sa babae at ipinagtapat ang kanyang nararamdaman. Sa kasamaang palad para sa kanya, sinabi sa kanya ng babae na hindi siya nakikipag-date sa mga talunan na lalaki. Hindi pumayag na tanggapin ang pagtanggi, nagsimulang magmakaawa ang lalaki, at pagkatapos ay nilapitan sila ng kanyang kaibigan, si Tenegawa, at humingi ng tawad sa babae para sa kanya. Nagpakilala si Tenegawa at ipinakilala rin ang kaawa-awang lover boy bilang si Hiruta. Lumapit sa kanila si Hiruta, at lumabas ang tatlo sa silid-aralan upang makipagkilala sa isa't isa. Nagtanong si Akucho sa mga lalaki kung sino ang blonde na babae, at sinabi nila sa kanya na ang kanyang pangalan ay Lily at sinabing lumipat siya sa paaralan ilang linggo na ang nakalipas. Binigyan din siya ni Hiruta ng impormasyon sa personalidad ni Lily at kung paano siya minahal ng lahat ng nakakilala sa kanya. Gayunpaman, binalaan niya si Akucho na layuan siya dahil siya ay kasing brutal ng pagiging mabait niya pagdating sa pagtanggi sa isang tao. Sinimulan niyang ikwento ang lahat ng pagkakataong tinanggihan siya ni Lily, at sa isang lugar sa linya, naiinis siya. Sa susunod na sandali, nagsimula siyang maglakad papunta sa silid-aralan upang aanyayahan muli si Lily, ngunit sinubukan siyang pigilan ni Tenegawa. Habang nangyayari iyon, sinabi ni Akucho sa kanyang sarili na si Lily talaga ang perpektong kandidato para tuparin ang kanyang misyon. Nang maglaon sa araw na iyon, pagkatapos ng paaralan, si Akucho ay naglakad pabalik sa bahay na nag-iisip ng paraan upang sabihin ang kanyang proposal kay Lily, nang hindi nakikilala bilang isang baliw na otako. Nawala siya sa isip niya kaya hindi niya napansin nang lumabas si Lily sa isang eskinita. Agad naman itong humingi ng paumanhin bago nagtanong kung bakit ito lumabas sa eskinita, at ipinaliwanag ni Lily na siya ay isang baguhan lamang pagdating sa pag-navigate sa mga lansangan. Tinanggap ni Akucho ang kanyang paliwanag at pagkatapos ay sinubukang ipakilala ang kanyang sarili habang nagbibigay ng alpha male vibe, ngunit nabigo ng husto. Napangiti dito si Lily, ngunit hindi niya ito pinaramdam ng masama at iniabot ang kamay para makipagkamay pagkatapos ng maayos na pagpapakilala sa sarili. Habang nakipagkamay sila, napansin ni Akucho na napunit ang jacket ni Lily at tinanong kung paano ito nangyari. Mabilis na binawi ni Lily ang kanyang kamay at iniba ang usapan, sinabing tadhana na ang nagtagpo sa kanilang landas.
Pagkatapos ay inanyayahan niya ito na bumisita sa isang kafe kasama niya para magkakilala sila ng maayos, at pumayag siya. Sa kanilang paglalakbay, gumawa sila ng maliit na usapan, ngunit ang mga bagay ay naging malagim nang sinubukan nilang tumawid sa kalye. Ito ay dahil muntik nang masagasaan si Lily ng mismong ay sakay Lord na si Truck Kun. Agad na kumilos ang ating bidang lalaki at ginamit ang kanyang katawan upang protektahan siya mula sa pinsala. Laking gulat ni Lily nang makitang siya ay kumilos bilang isang disposable meat shield, ngunit mas nabigla siya nang makita niya na siya ngayon ay kahawig ng isang demonyo. Gayunpaman, hindi siya tumakbo sa sumisigaw na may demonyo, sa halip, hinawakan niya ang braso nito at tumakbo. Nang magsimulang lumapit sa kanila ang mga tao sa bakanteng parke kung saan sila sumilong, humingi ng tawad si Lily kay Akucho dahil pinahintulutan itong ipagsapalaran ang kanyang buhay upang iligtas siya. Tinanong din niya kung ano ang sinasabi nito, at sinabing walang normal na tao ang makakaligtas sa pagbangga na iyon nang hindi nasaktan. Panloob na sinaway ni Akucho ang kanyang sarili sa pagpapakita ng kanyang cover. Gayunpaman, nang mapansin niyang mukhang hindi natatakot si Lily, gamaan ang pakiramdam niya. Ito ang nagudyok sa kanya na maging maayos, at pagkatapos na bahagyang magbago muli, inamin niya na siya ay isang demonyo. Sinabi niya na ipinadala siya sa Earth upang makahanap ng isang taong may kakayahang manguna sa mga tropa ng impyerno, sa tagumpay laban sa mga anghel sa nagpapatuloy na digmaan at idinagdag na natitiyak niyang siya ang angkop para sa trabaho. Itinuro ni Lily na ito ay masyadong biglaan, at tiniyak niya sa kanya na magagawa niya ito, nangako na hindi niya kailangang gawin itong isang permanenteng posisyon. Gayunpaman, nag-alinlangan si Lily na tanggapin ang kanyang panukala, na nagsasabi na walang magagawa ang isang mahinang tulad niya sa isang digmaan. Sinabi sa kanya ni Akucho na huwag mag-alala, at nang kumbansihin siya nito na siya ang pinakamagandang mangyayari sa impyerno, bigla siyang ginapos ng mga tanikala. Nalilito kung ano ang nangyayari ngayon, sinubukan ni Akucho na kumawala, ngunit pagkatapos ay tumawa si Lily at sinabi na ang Overlord Demon Lord ay mapapahiya na malaman na may mga demonyo na kasing talunan niya na gumagala. Sa sobrang pagkalito, tinanong ni Akucho kung sino siya. Isinalba ni Lily ang kanyang utak mula sa labis na trabaho sa pamamagitan ng pagbubunyag na siya ay isang anghel. Ang pagkabigla sa mukha ni Akucho ay nagpatawa sa kanya, at nang makita niyang patuloy itong nakikibaka laban sa kanyang mga tanikala, pinayuhan niya itong sumuko, dahil hindi ito masisira. Nang patuloy siyang sumubok, sinabi sa kanya ni Lily na totoong tadhana ang nagtagpo sa kanila dahil siya ang pangalawang demonyong nakatagpo niya noong araw na iyon, na inihayag na ang kanyang jacket ay napunit sa pakikipaglaban niya sa unang demonyong tinapos niya sa eskinita na nakita niyang dinaanan niya. Nagalit si Akucho nang marinig ito, at bago pa malaman ni Lily ang nangyayari, kumawala siya at umatake. Ngunit natigilan si Lily sa kanyang pagkabigla, tumalon upang maiwasang matamaan, at pagkatapos ng ilang mga bigong pagtatangka ni Akucho na hampasin siya, muli niya itong iginapos sa mga tanikala. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang kanyang side at sinabi na kung ayaw niyang masawi, dapat niyang sabihin sa kanya kung ano ang binabalak niya. Kahit na si Akucho ay natakot na masawi, sinabi niyang mas gugustuhin niyang sumipsip ng mikmik kaysa ipagkanulo ang kanyang kauri. Kaya nagpa siya si Lily na tapusin siya. Gayunpaman, nagbago ang isip niya at sinabi sa kanya na mula sa araw na iyon, magtatrabaho siya para sa kanya bilang kanyang assistant. Nang subukan niyang tumanggi, ipinakita niya sa kanya ang larawang kinuha niya sa kanya na nakatali at nagbanta na ipopost ito online. Nangako si Lily na ang larawan ay magiging viral sa loob ng ilang minuto, at siya ay magiging isang hindi malilimutang meme. Dahil wala siyang pagpipilian, pumayag siyang maging alipin niya ngunit sinabi niya sa sarili na hanggang sa makalayo siya sa kanya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na ito ay isang imposibleng gawain dahil si Lily ay biglang naglagay ng kwelyo sa kanyang leeg. Para bang hindi iyon sapat na masama, ipinaalam niya sa kanya na ang kanyang bagong paglalarawan sa trabaho ay kasama ang pangangaso ng mga demonyo para sa kanya. Sinabi ni Akucho na medyo may toyo ang babaeng ito kung naniniwala siyang tutulungan siya nitong manghuli ng kanyang uri. Pagkatapos ay sinubukan niyang tanggalin ang kwelyo nito, ngunit sinabihan siya nito na huwag pagurin ang sarili sa ganoong nakakapagod na gawain dahil siya lang ang makakapagtanggal ng kwelyo. Ipinaliwanag niya na ang kwelyo ay nilikha upang sugpuin ang kapangyarihan ng isang demonyo, at maaaring gamitin bilang isang trakang beacon sakaling subukan niyang mag-alsa.
Ipinaalam din niya sa kanya na pinahihintulutan siya ng Kuelyu na gawin ang anumang gusto niya sa kanya, at pinatunayan ito sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang mga kamay na parang puppeteer. Ang isa pang bagay ay nakontrolado din niya ang kanyang pagsasalita, at bago niya ito alam, gumagawa siya ng mga bagay na hinding-hindi niya magagawa kung siya ang may kontrol sa kanyang katawan. Pagkatapos, kinausap niya si Lily ng may paggalang at tumakbo pa siya para kumuha ng inumin, na ibinuhos nito sa kanya dahil di pa siya naliligo. Susunod, nagposisyon siya ng napaka-awkward at gumawa ng isang trono na may mga materyales na di alam kung saan nanggaling. Habang nakaupo si Lily sa trono na parang reincarnation ni Reyna Elizabeth, tinanong niya si Akucho kung ano ang gusto nitong gawin niya para sa kanya, dahil medyo bukas palad siya. Nakapagtataka, nakadapa siya at ibinaling ang kanyang mga asset sa kanya, na nagsasabi na parusahan siya nito dahil sa pagiging makulit na lalaki. Ngayon, kahit na sinabi niya ito, hindi niya talaga ito gusto, ngunit dahil siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng kapangyarihan ni Lily, patuloy siyang umaarte na parang gusto niyang magpahampas kay Carlos Agassi. Natutuwa si Lily sa kanyang kahilingan dahil inaasahan niyang lihim na kilabot ang mga demonyo. Gayunpaman, hindi siya ganoon, kaya nag-alinlangan siya. Sa susunod na sandali, isang security guard ang nagpakita, at habang tumatakbo siya papunta sa kanila, sumisigaw na ang parke ay hindi lugar para sa mga exhibition na gawain, si Lily ay tumakbo sa mga burol. Sinundan siya ni Akucho, at napatigil lamang sa pagtakbo ang dalawa nang matiyak nilang hindi na sila mahahabol ng lalaki. Nang hindi na sila humihingal or pagod, tinanong ni Lily si Akucho kung handa na ba siyang magtrabaho para sa kanya. Siyempre, sinabi nito sa kanya na hindi at pinilit pa niyang i-exercise siya, ngunit tumanggi si Lily at nagbanta na maglakad-lakad siya habang ang kanyang micro-joystick ay nakaindayog sa gilid-gilid. Alam na tutuperan ni Lily ang kanyang salita, iminungkahi ni Akucho ang isang kasunduan na tiyak niyang mapapanatiling malinis ang kanyang mga kamay. Sinabi niya sa kanya na handa siyang alertuhan siya sa presensya ng kanyang mga kapwa-demonyo, ngunit hindi niya ito tutulungan na saktan sila. Tinanggap ni Lily ang kanyang proposal ngunit nanumpa siya na kung ililigaw siya nito, tatapusin nito ang kanyang miserableng buhay. Nang matapos ang terms and conditions ng partnership nila, nangako si Lily na yayakapin siya sa tuwing gagawin niya ang gawain nito. Nag-alok din siya na bigyan siya ng isa doon, na hindi lamang nagpagulat kay Akucho ngunit nagpaisip sa kanya kung ito ay kasing toyo tulad ng iyong kasintahan. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay napagtanto niyang ginugulo siya nito, at nang magsimula siyang magreklamo tungkol dito, nagpakita ang security guard, at muli silang tumakas. Nang maglaon, nang bumalik si Akucho sa bahay, napagtanto niya na ang kanyang kwelyo ay nawala at, sa lugar nito, ay isang tato, na nagpaisip sa kanya kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng text message mula kay Lily na nagpapaalam sa kanya na bahagi na ng kanyang katawan ang kwelyo. Dahil dito, napagtanto niya na ang mga tato ay permanente, at naiinis siya dahil ngayon ay hindi na siya magkakaroon ng isang beach or pool episode. Sa pakiramdam ng pagkatalo, sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang alisin ang nakakainis na anghel bago ang mga bagay-bagay ay mawalan ng kontrol. Halos kasabay nito, ina-update ni Lily ang kanyang supervisor sa kanyang mga pakikipagsapalaran sa pagpaslang ng demonyo, or pag-exercise ng demonyo. Gayunpaman, pinili niyang iwanan ang bahagi kung saan siya nakipagdeal kay Akucho, dahil nilayon niya na siya ang maging tiket niya para mabawi ang pabor ng langit. Bumalik sa lugar ni Akucho, naalala niya kung paano siya itinalaga sa kanyang misyon ng kanyang supervisor na si Liz. Sinabi sa kanya ni Liz na ang misyon ay mahalaga para sa kaligtasan ng impyerno, at sinabi sa kanya na gumawa ng isang mahusay na trabaho. Ipinakita rin niya sa kanya ang mga larawan na kinuha ng mga anghel at naipost sa online ng mga demonyong nahuli nila. Ang bawat isa ay higit na nakakahiya kaysa sa huli, at nadurog ang puso ni Akucho nang makita kung paano nagdusa ang kanyang mga kauri. Binalaan siya ni Liz na maging mapagbantay, dahil mayroon silang intel na ipinadala ng mga anghel ang kanilang mga ahente sa Earth, at sigurado siyang magiging mabigat ang mga ito para sa kanya. Gayunpaman, nagtiwala siya na sinusuportahan siya ng mga Diyos ng plot at hiniling sa kanya na umasa sa kanila. Si Liz ang gumawa ng plano para makakuha ng simpatiya mula sa mga tao sa pamamagitan ng pagsusuot ni Akucho ng bald wig. Sa kasamaang palad, nabigo ang planong iyon, at ngayon ay natigil siya bilang isang utusan sa kanyang likas na kaaway.
Pagkatapos ng maikling recap session na iyon, nagsimulang maghanda si Akucho para matulog, ngunit ang naiisip niya lang ay kung paano niya tatapusin si Lily sa kalaunan. Pagkatapos, natuon ang atensyon niya sa telebisyon, at matapos mapanood ang palabas na nakaon sa loob ng ilang segundo, nakakuha siya ng ideya. Nang sumunod na araw, nagpakita si Akucho sa paaralan na mukhang lumabas siya sa isang shoujo manga. Nang makita siya ni Tenegawa at Hiruta, nagulat sila at nagtanong kung dinalaw ba siya ng fairy godmother noong nakaraang gabi. Siniguro ni Akucho sa kanila na ganoon talaga siya nagigising, ngunit bago pa siya makapagsalita ay dumating na si Lily. Kaya nagpa siya ang ating bida na oras na para isagawa ang kanyang plano. Nagkataon na pagkatapos niyang mapanood ang palabas na iyon, nag-research siya kung paano maging chick magnet para mahulog si Lily sa kanya, at hindi na niya ito magiging errand boy. Gayunpaman, nang pagmasdan niya si Lily, natigilan siya sa katahimikan sa kanyang cute na hitsura at inosenteng mukha. Lumalabas, nanood din siya ng palabas at kahit papaano ay nakaisip ng parehong ideya na mayroon si Akucho. Sa kalaunan, napagtanto ng dalawang ito na sila ay nagbahagi ng parehong mga selula ng utak bilang isang kulay kahel na pusa at nagkaroon sila ng parehong ideya. Gayunpaman, lalo lamang nitong pinasigla ang kanilang agenda. Nang maglaon sa klase, nahihiya si Lily nang hawakan ng kamay ni Akucho ang kamay niya pagkatapos niyang ibalik ang kanyang eraser. Dahil dito, nawala sa isip si Akucho ng ilang segundo, ngunit gumanti siya sa pamamagitan ng pagtapik sa ulo nito, na nagpapantay sa larangan ng dalawa. Pagkatapos ng klase, hiniling ng kanilang guro kay Lily na kumuha ng ilang papel sa faculty room, ngunit nilapitan niya si Akucho at nakiusap na tulungan siyang buhatin ang mga iyon. Ginampanan niya ang papel ng isang mahinang babae kaya halos matalo si Akucho sa labanan. Gayunpaman, binaligtad ni Akucho ang sitwasyon sa pamamagitan ng paglalaro ng bahagi ng isang malakas at mapagmalasakit na lalaki. Sa natitirang bahagi ng araw, sinubukan ng bawat isa na itaas ang isa sa kanilang hitsura at kilos, ngunit palaging pareho ang kinalabasan. Ang pangwakas ay nang sinadyang madapa si Lily at mahulog sa ibabaw ni Akucho, na nasalo siya sa isang puppy dog look na magpapatunaw sa puso ng sinuman. Siguradong sigurado si Lily na siya ang mananalo, ngunit panandalian lang ang kanyang tagumpay dahil pinaghiwalay sila ng guro at pinagalitan sila dahil sa pakikipaglandian sa klase. Sa huli, tahimik na nagkasundo ang dalawa na magpatawag ng kapayapaan, kahit na panandalian lang. Makalipas ang ilang araw, nagplano sina Lily at Akucho na makipagkita at manghuli ng mga demonyo. Ngunit habang hinihintay niyang magpakita si Akucho, nilapitan siya ng dalawang kakaibang lalaki na akala nila ay regalo sila ng Diyos sa mga babae. Hiniling nila kay Lily na sumama sa kanila, ngunit magalang siyang tumanggi, na nagsasabing may hinihintay siya. Sa kasamaang palad, iyon lamang ang nagpalakas ng loob sa kanila, at nabigla sila tungkol sa kung gaano siya ka-cute habang sinusubukan nilang kumbansihin siyang sumama sa kanila. Biglang nagsalita si Akucho, na nakatayo sa likod ng tatlo na hindi alam kung gaano katagal. Siya ay kumilos ng cool at sinabihan ang mga lalaki na itigil ang pang-aabuso kay Lily, dahil hindi siya papatol sa mga NPC lang na lalaki. Nagsasalita pa siya nang hampasin siya ng figure ng naiinis na si Lily sa ulo dahil sa pagdating niya ng late. Kaagad, nagtakbuhan ang mga desperado na lalaki, sa takot na gawin niya ang parehong bagay sa kanila. Makalipas ang ilang minuto, habang nagsimulang maglakad sina Lily at Akucho, nagreklamo si Akucho kung paano sumakit ang kanyang ulo dahil sa kanyang ginawa. Walang pakialam si Lily at sinabing umaasa siyang ang hampas ay nagbigay sa kanyang utak ng ganap na factory reset. Pagkatapos, napansin niyang maganda ang suot nito, at nang nanatili itong nakatitig sa kanya, hiniling ni Lily na itigil na niya ang pagtingin sa kanya na parang gusto niyang palawakin ang kanyang domain. Tiniyak sa kanya ni Akucho na hindi siya mahilig sa plotless, halos hinamon niya si Lily at ipinaliwanag niya na inisip lang niya na sobrang cute ito noong araw na sinubukan niya itong mahulog sa kanya. Dahil sa kahihiyan, sinabihan siya ni Lily na huwag nang magsalita patungkol sa araw na iyon at nagbanta na sisirain ang kanyang buhay panlipunan, sa pamamagitan ng pagpapakilo sa kanya ng mapagmahal sa kanilang guro sa panahon ng pagpupulong kung gagawin niya ito. Siyempre, naniwala si Akucho sa kanya at lumuhod sa kanyang mga tuhod na nagmamakaawa sa kanya na magpakita ng awa, dahilan upang kunan ng litrato ng mga nasa paligid ang kanyang kalunos-lunos na pag-uugali.
Tila natuwa si Lily dito at sinabi sa kanya na oras na para magsimula silang manghuli. Habang nagsimula siyang maglakad palayo, nanalangin si Akucho na hindi sila makatagpo ng anumang mga demonyo dahil ayaw niyang maging taksil sa kanyang mga uri. Nang maabyutan niya ito, tinanong niya kung saan niya gustong pumunta muna, at itinuro niya ang isang poster na nagbabala sa mga tao sa mga ligaw na aso sa lugar. Ipinaliwanag niya na may mga ulat tungkol sa mga asong gala na umaatake sa mga babae, at maaari niyang itaya ang lahat ng pagkain niya na ito ay gawa ng isang demonyong uri ng hayop. Tinanong ni Akucho kung paano niya mahahanap ang demonyo, at sinabi niyang bibisitahin nila ang lahat ng lugar kung saan ginawa ang mga ulat. Pagkatapos ay tinanong niya kung gaano kalapit ang isang demonyo para maramdaman niya ito, at sinabi ni Akucho na maaari niyang maramdaman ang mas mahihinang mga demonyo kung malapit sila. Gayunpaman, mahihirapan siyang maramdaman ang mga katulad ng mga Uppermon dahil natatakpan nila ang kanilang mga kapangyarihan. Matapos marinig ito, sinabi sa kanya ni Lily na wala rin siyang silbi bilang kanyang assistant, dahilan para magreklamo ito. Bigla siyang nakaramdam ng masamang presensya sa likuran niya at nagmamadaling lumingon, ngunit wala na ang presensya. Tinanong ni Lily kung nakakaramdam ba siya ng demonyo, at sinabi niyang hindi. Kaya iminungkahi niya na simulan nila ang pagbisita sa mga lugar ng pag-atake. Walang naramdamang demonyo si Akucho sa mga lugar na binisita nila, kaya nagpasya silang magpahinga at mananghalian sa isang kafe. Habang nilalamon ni Lily ang iba't ibang uri ng pagkain, tinanong ni Akucho kung paano pa rin siya nagugutom kung ang ginagawa lang niya kapag sila ay nanghuhuli ay kumain. Sumagot si Lily na kailangan niya ang lahat ng lakas na makukuha niya sa pangangaso. Kaya sinabi niya sa kanya na kung patuloy siyang kumakain na parang baboy, ang tanging bagay na kakailanganin niya ng enerhiya ay ang gym. Sa galit sa kanyang banayad na paraan ng pagtawag sa kanya ng mataba, sinubukan siyang sakalin ni Lily ngunit natigil ito nang maramdaman niya ang parehong masamang presensya na naramdaman ni Akucho kanina. Sa pagsasalita tungkol kay Akucho, naramdaman din niya ang presensya, at habang sinusubukan nilang alamin kung sino ito, nakita nila ang umiiyak na si Hiruta na nakauntog ang ulo sa salamin na bintana. Dahil walang pagpipilian, inimbitahan nila ang lalaki sa loob na umupo sa kanila at ipinaliwanag na inililibot ni Lily si Akucho sa lungsod. Humingi ng paumanhin si Hiruta sa maling pagbasa sa sitwasyon at inamin niya na noong nakita niya sila kanina, akala niya ay may date sila. Ang kanyang berdeng klo na halimaw ay kumakalas palabas. Napagtanto nito si Akucho na ang presensyang naramdaman niya kanina ay ang pagseselos nito, kaya tinanong niya si Hiruta kung bakit hindi na lang siya lumapit sa kanila kanina. Ipinaliwanag ni Hiruta na kasama niya ang isang kaibigan, at ilang minuto lang siyang pumuslit para kumustahin ang mga ito bago siya makapagdahilan na bumalik sa kanyang kaibigan. Lumapit ang isang babae sa kanilang mesa at sinimulang pag-alitan si Hiruta sa pag-iwan sa kanya. Humingi ng tawad si Hiruta at nagpasya na ipakilala siya kina Akucho at Lily, ngunit sa hindi malamang dahilan, naging masungit ang babae kay Lily. Tinawag niya siyang talunan dahil sa laki niya, at kahit nanay na si Lily, nanatili siyang kalmado. Para kay Akucho, itinuring siya ng babae na parang isang hamak na background character, na hindi niya alintana. Tinanong ni Lily si Hiruta kung sino ang wannabe na babae na ito, at ipinakilala siya ni Hiruta bilang si Yoka, ang kanyang childhood friend. Gayunpaman, iginiit ni Yoka na siya ang kanyang kasintahan, na ikinagulat ni Hiruta dahil hindi niya ito kailanman itinuring na kahit ano maliban sa isang kapatid. Nakita ni Lily ang pagkakataong ito bilang pagkakataon niyang makaganti kay Yoka, kaya matamis niyang tinanong si Hiruta kung bakit 5 beses na itong umamin sa kanya gayong may girlfriend na ito. Kaagad, isang galit na si Yoka ang nagtanong kung totoo ang sinabi ni Lily at sinimulang hilahin si Hiruta palabas ng kafe sa pamamagitan ng kanyang tainga. Sinabi ni Akucho kay Lily na hindi niya kailangang gawin ang kanyang ginawa, ngunit sinabi ni Lily na karapat-dapat si Yoka doon para sa pagiging isang spoiled brat. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na tapos na sila sa pangangaso para sa araw na iyon, at inutusan siyang makipag-ugnayan sa kanya kung nakakaramdam siya ng anumang mga demonyo. Sa sandaling lumayo siya, isang madilim na anino ang nagpakita sa tabi ni Akucho, ngunit agad itong nawala, at hindi niya ito nakita. Kinabukasan, nagising si Akucho mula sa isang panaginip kung saan sila ni Lily ay nakipaglaban at nag-exercise ng demonyo. Napakatotoo ng panaginip kaya napabuntong hininga si Akucho nang mapagtanto niyang isa itong masamang panaginip.
Kinalaunan sa araw na iyon sa paaralan, nilapitan ni Yoko si Lily at humingi ng tawad sa paraan ng pakikitungo nito sa kanya sa kafe. Tiniyak sa kanya ni Lily na hindi siya galit sa kanya, ngunit si Akocho, na nanonood sa kanilang pakikipag-ugnayan, ay maaaring sabihin na ang mga babae ay nagpapanggap ng kanilang kabutihan sa isa't isa. Pagkaalis ni Yoka, nagreklamo si Lily tungkol sa mga banayad na salita na ibinato ni Yoko sa kanyang height. Sa oras ng pahinga ng klase, nagpunta si Akocho sa rooftop, at ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa kanyang panaginip, na nagpaisip sa kanya kung ang kanyang pakikitungo kay Lily ay mas makakasama sa kanya kaysa sa mabuti. Hindi nagtagal ay naputol ang kanyang pag-iisip ni Tenegawa at Hiruta, na nagtanong kung bakit siya nagmumakmak dito. Hindi alam ni Akocho kung paano ipapaliwanag na ang kanyang problema ay may kinalaman kay Lily, kaya sa halip, sinabi niya sa kanila na marami na siyang napanaginipan tungkol sa isang babae na kilala niya. Nagulat, sinabi ng mga lalaki na talagang mahal niya ang babae kung patuloy itong nagpapakita sa kanyang mga panaginip, ngunit itinanggi ito ni Akocho. Napatawa sila nito, at pagkatapos siyang kulitin dahil sa panaginip tungkol sa isang napakaganda na babae, sinabi ni Hiruta na sigurado siyang si Akocho ang gusto ni Lily. Nagulat si Akocho at tinanong si Hiruta kung hindi siya maaabala kung talagang may nararamdaman siya para kay Lily, at sinabi sa kanya ni Hiruta na hindi. Sinabi niya na ang lahat ay patas sa pag-ibig at digmaan, ngunit sinabi kay Akocho na hindi niya ito mabibigyan ng payo sa pakikipag-date, dahil hindi pa siya nakipagrelasyon. Pagkatapos ay sinabi ni Akocho na naniniwala siya na si Hiruta ay isang master pagdating sa mga relasyon, dahil alam niya kung gaano kadalas niya nilalapitan ang mga babae, kahit na ang kanyang raise game ay mas mababa kaysa sa isang E-rank. Sinabi sa kanya ni Hiruta na matagal na niyang nakasesyon ang isang babae kung hindi ginawa ni Yoka ang kanyang buhay na gawain na harangan siya sa bawat pagkakataon. Dahil dito, iminumungkahi ni Akocho na makipag-date si Hiruta kay Yoka, ngunit ang ideya ay nagpatigil sa lalaki. Pagkatapos, nakatanggap si Akocho ng text mula kay Lily na nagpapaalam sa kanya na pupunta sila sa pangangaso ng demonyo mamaya. Nag-text back siya na hindi siya makakapunta dahil masakit ang tiyan niya, kaya nagpa siya siyang pumuntang mag-isa. Pagkalipas ng 2 oras, umupo siya sa bench, pagod sa lahat ng paghahanap na ginawa niya. Habang nakaupo siya roon, nagpakita si Yoka at nagsimulang makipag-usap sa kanya bago niyaya siyang gugulin ang natitirang araw kasama niya. Naramdaman ni Lily na medyo kainahinala para kay Yoka ang pag-imbita sa kanya, ngunit pumayag siyang magpalipis ng araw na kasama niya dahil gusto niyang maiwasan ang gulo sa mga tao. Dinala muna ni Yoka si Lily na mamili ng mga damit, at pinagtawanan siya pagkatapos niyang subukan ang isang outfit na 2 sukat na masyadong malaki para sa kanyang maliit na tangkad. Siyempre, naghiganti si Lily nang hindi direktang tinawag niya si Yoka na chubby sa pamamagitan ng pagmumungkahi na subukan niya ang isang damit na gugulin ng isang malaking ina. Sinubukan ni Yoka na hayaan ito sa pamamagitan ng pagmumungkahi na pumunta sila sa ibang lugar, at pagkatapos pumayag ni Lily, pumunta sila sa isang bookshop. Doon, isa pang labanan ng talino ang naganap sa bawat babae na pumipili at bumili ng libro na nakita ng isa na nakakainsulto sa kanilang kalikasan. Pagkaalis nila sa tindahan, dinala ni Yoko si Lily sa isang photo booth matapos malaman na hindi pa siya nakakapunta doon. Nang handa na ang mga larawan, tinuruan ni Yoko si Lily kung paano gumamit ng mga sticker para mapaganda ang mga ito. Ang huli nilang pinuntahan ay isang kafe, at pagkatapos mag-usap ng ilang sandali, inamin ng 2 babae sa isa't isa na hindi naging masama ang paggugol ng araw na magkasama sa inaakala nilang hindi mangyayari. Gayunpaman, kinailangan munang umalis ni Yoko dahil mayroon pa siyang ilang mga gawain, ngunit mas naging mabuti ang mga bagay sa pagitan nila. Pagkaalis niya, nakatanggap si Lily ng text kay Akocho na nagtatanong kung nasaan na siya dahil bumuti na ang pakiramdam niya at gustong sumama sa kanya. Nang magkita sila, naramdaman niya ang isang demonyo sa malapit, kaya hiniling niya sa kanya na manguna. Natagpuan nila ang demonyo sa ilalim ng tulay, at hindi nag-aksaya ng oras si Lily sa pag-atake dito habang si Akocho ay nagtago dahil ayaw niyang makilala bilang isang taksil. Iniwasan ng demonyo ang mga pag-atake ni Lily, at nang tanungin niya kung siya ang tinatawag na asong gala na umaatake sa mga babae, sinabi niya sa kanya na sasagutin niya ang tanong nito kung matatalo siya nito. Tiniyak sa kanya ni Lily na magiging madali ang pagkatalo sa kanya,
ngunit sinabi niyang huwag siyang maliitin dahil wala pang nakatalo sa kanyang tunay na anyo. Pagkatapos sabihin ito, sinubukan niyang mag-pull ng Super Saiyan mode, para lang magmukhang gabi-gabi siyang sumasayaw sa poste. Dahil sa inis sa kanyang bagong hitsura, ginamit ni Lily ang kanyang mga kadena upang tamaan ang kanyang asset, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa sakit. Naawa si Akucho sa kawawang demonyo at lumabas sa pinagtataguan para tulungan itong imasahe ang kanyang baywang, ngunit habang ginagawa niya iyon, itinuro ni Lily na dapat siya ay nagtatago. Dahil dito, tinanong ng demonyo si Akucho kung nagtatrabaho siya kay Lily, at nang hindi agad tumugon si Akucho, nakuha niya ang kanyang sagot. Tinawag ng demonyo si Akucho na isang taksil, at tumanggi siyang makinig nang subukan niyang ipaliwanag na hindi siya naiiba sa isang aso na may napakahabang tali. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang maniwala siya na hindi siya taksil at ngayon ay pumanig na sa kaaway, kailangan niyang salakayin si Lily. Siyempre, hindi iyon magagawa ni Akucho, at nang sabihin niya ito sa demonyo, inutusan siya ni Lily na tumahimik at maging isang mabuting alipin. Muli niyang nilapitan ang demonyo, ngunit bago sila magsimulang makipaglaban, si Akucho ay nakaisip ng isang walang katotohanan, ganap na mula sa out of this world na mungkahi. Tulad ng ilang mga coach, sinabi niya sa kanila na ang tanging paraan upang maputol ang kanilang mga pagkakaiba ay sa pamamagitan ng pag-ibig. Gaya ng inaasahan, hindi nila siya pinansin at nagsimulang mag-away, ngunit habang ginagawa nila iyon, pinag-usapan nila kung gaano kawalang isip si Akucho sa paggawa ng ganoong mungkahi. Hindi isinasapuso ni Akucho ang masasakit nilang mga salita at sinabi sa kanila na tutulungan niya silang makita na tama siya. Sa susunod na sandali, ang bida na ito ay pinunit ang kanyang mga damit upang ipakita na siya ay may kaparehong nakakahiyang spandex gaya ng demonyo at nagsimulang kumanta ng synth another tungkol sa pag-ibig. Nang matapos siya, inihagis niya ang kanyang mic kay Lily, humiling sa kanya na bigyan ito ng isang shot, na nagpaisip sa demonyo kung ano ang nangyayari na tila nagiging rap battle ito. Nagulat siya nang kunin ni Lily ang mic at sinimulang mag-rap at aidas si Akucho. Nang matapos niyang sabihin ang mga bara, ibinalik niya ang mic, at tumugon si Akucho sa kanyang diss. Ang impromptu low-budget rap battle na ito ay nagpatuloy hanggang sa nakiusap ang demonyo kay Akucho na ihinto ang pagsisikap na maging katulad ni Looney dahil kahit anong pilit niya, hindi siya magiging katulad nito. Nagpasalamat siya kay Akucho sa pagsisikap na iligtas ang kanyang buhay, ngunit sinabi niyang hindi siya tatayo at manunood habang pinapahiya niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ng mahabang sesyon ng pag-iyak sa pagitan ng demonyo at Akucho, ang demonyo ay sumuko kay Lily, ngunit hiniling niya sa kanya na ipaliwanag kung bakit niya inatake ang lahat ng mga babaeng iyon bago siya i-exercise. Sinabi sa kanya ng demonyo na nagsimula ang lahat nang makita niya ang isang billboard na nag-a-advertise ng shapewear, at mula noong araw na iyon, na humaling siya sa pag-alam kung sinusuot ito ng mga babae. Sa madaling salita, hinabol niya ang mga babae para makita niya kung ano ang nasa ilalim ng kanilang mga palda, at iyon ang ikinaiinis ni Lily. Pagkatapos ay ipinahayag niya na palalayain niya siya mula sa kanyang mga kasalanan, at nang simulan niya ang pag-exercise sa kanya, pinasalamatan ng demonyo si Akucho sa pagiging unang taong nagmalasakit sa kanya. Sa sandaling natapos ni Lily ang kanyang trabaho, nagulat si Akucho nang makita si Lily na kumukuha ng mga larawan ng tuta na nakatayo sa lugar kung saan naroon ang demonyo. Makalipas ang ilang minuto, may dumating na babae para kunin ang tuta at nagpasalamat kay Lily sa paghahanap nito. Pagkatapos niyang magmaneho paalis, tinanong ni Akucho si Lily tungkol sa kanyang nasaksihan, at ipinaliwanag niya na ang tuta ay ang demonyo. Gayunpaman, nang sabihin niyang in-exercise niya ito, tinatakpan lamang niya ang kanyang masasamang pag-iisip at ang kanyang mga kapangyarihan. Nanumpa siya na hindi niya binawian ng buhay ang sinumang demonyo na kanyang hinuhuli, at ipinaliwanag niya na ang pakikipaglaban niya sa demonyo kanina ay bluff lamang. Nahirapan itong paniwalaan ni Akucho at tinanong niya ang tungkol sa demonyong pinagyayabang niyang tinapos niya noong araw na nagkita sila. Pinakita niya ang picture niya kasama ang isa pang tuta na sinasabi niyang demonyong binanggit niya. Habang nagsimula siyang maglakad palayo, iniisip ni Akucho kung mali ba ang lahat ng itinuro sa kanya tungkol sa pagiging malupit ng mga anghel, dahil si Lily ay mabait at mapagmalasakit. Nang aminin niya ito kay Lily, kinulit siya nito at inalok na bihan ito ng pagkain, kahit na lihim siyang nagagalak sa mga mabubuting sinabi nito tungkol sa kanya.
Pagkalipas ng ilang araw, si Akucho ay nagkaroon ng panibagong panaginip na nagtatampok kay Lily, at sa isang ito, halos ikis niya ito. Sa kasamaang palad, hindi nangyari ang kiss dahil hinayla siya palabas ng dreamland ng kanyang guro, na kumatok sa kanya dahil nakatulog siya sa klase. Matapos lumayo ang lalaki, sinubukan ni Akucho na unawain kung bakit niya napanaginipan si Lily nitong mga nakaraang araw, at nang sumagi sa isip niya ang pag-iisip na may nararamdaman siya para dito, mabilis niya itong isinantabi. Noong gabing iyon, nakatanggap siya ng sorpresang pagbisita mula kay Liz, na nagsabing ipinaalam nito sa kanya sa pamamagitan ng email na dadaan siya upang maghatid ng isang bagay sa kanya. Tinanong ni Akucho kung ano ang napakahalaga na kailangan niyang ihatid ito, at sinabi niya na ito ang kanyang bagong uniforme. Gayunpaman, mayroon lamang siyang pangbabae na suot niya at nangakong ipapadala sa kanya ang panglalaki sa lalong madaling panahon. Dahil dito, sinabi ni Akucho na binili niya ang uniforme ng babae para may reenact niya ang paborito niyang rated na pelikula habang suot ito. Hindi pinansin ni Liz ang kanyang walang modo na pananalita tungkol sa kanyang kultural na pagnanais at tinanong kung kamusta ang kanyang misyon. Inamin ni Akucho na ang mga bagay ay hindi maayos dahil ang kandidatong nasa isip niya ay isang medyo kakaibang babae. Tinanggap ni Liz ang kanyang paliwanag at nangakong gagawin niya ang lahat para suportahan siya sa anumang paraan dahil nauubos na ang oras. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na siya ay nagpapalipas ng gabi sa kanyang lugar dahil siya ay mahirap at hindi kayang bumili ng isang silid sa hotel. Sinubukan ni Akucho na magprotesta, ngunit pinatahimik niya siya at tumungo sa banyo upang magpalit ng damit, na iniwan ang kanyang maruming isip na gumala. Nang lumabas siya sa banyo na nakasuot ng pantulog, sinabi ni Akucho sa kanyang sarili na sa wakas ay magtatapos na siya mula pagkabata hanggang pagkalalaki. Sa kasamaang palad, ang lahat ng pag-asa ng sesyon noong gabing iyon ay naudlot ng hilahin ni Liz ang kanyang pantulog at binalot ang sarili dito. Nang sumunod na araw, sinabi ni Liz kay Akucho na lalabas sila para gumawa ng ilang espesyal na pagsasanay ngunit hindi sinabi sa kanya kung tungkol saan ang pagsasanay. Hanggang sa ginawa niya itong lapitan, at kausapin ng ilang babae na napagtanto niyang sinasanay siya nito na i-unlock ang ultimate raise na iyon na para mas mapalapit siya sa mga babae. Nang tila minalas, isa sa mga test subject niya ay si Yuka, at nang makalapit ito sa kanya, agad niyang sinabi kung ano ang sinusubukan niyang gawin at tinukso siya nito. Sinubukan itong tanggihan ni Akucho, ngunit hindi siya naniwala sa kanya at sinabing ang mga talunan lamang na tulad niya ang mag-iisip na kunin ang mga babae sa piitan, ibig kong sabihin sa kalye. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na papayag siya sa isang date basta babayaran niya ang lahat, at pumayag si Akucho na pumunta. Sa bar na pinili ni Yuka, tinanong niya si Akucho kung may crush siya kay Lily, dahilan para pumulandet ito ng juice mula sa kanyang tenga at hindi ang kanyang ilong tulad ng isang normal na tao. Nang naka-recover siya, itinanggi niyang may nararamdaman siya para kay Lily, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Yuka at itinuro niya na sila ni Lily ay parang dalawang gisantes sa isang pod. Ang pahayag na ito ay nagtanong kay Liz, na nakikinig sa pag-uusap sa pamamagitan ng earpiece ni Akucho, kung sino si Lily. Hindi siya pinansin ni Akucho at sinubukang alisin ang pag-uusap mula sa kanyang nararamdaman, sa pamamagitan ng pagtatanong kay Yuka kung ano ang nararamdaman niya para kay Hiruta. Inamin ni Yuka na gusto niya si Hiruta, ngunit masyadong dense at torpe ang lalaki para malaman ito, at hindi palaging ang childhood friends ay nagiging magkasintahan. Pinayuhan siya ni Akucho na huwag sumuko, at pinasalamatan siya ni Yuka para sa kanyang payo, na sinasabi na gagawin niya ang lahat para makuha ang gusto niya. Nang huminto ang kanilang pag-uusap, iminungkahi ni Liz na aanyayahan ni Akucho si Yuka na mamasyal, ngunit tumanggi siya, at sinabing huli na para sa paglalakad. Sinabi sa kanya ni Liz na kung hindi niya gagawin ang hinihiling nito, bibigyan siya nito ng masamang marka sa kanyang pagsusuri, kaya napilitan siyang i-extend ang imbitasyong iyon. Maya-maya, nag-goodnight si Yuka kay Akucho at nangakong itatago niya ang nangyari sa bar, na ipinagpapasalamat niya. Inihayag ni Liz ang kanyang sarili sa sandaling umalis si Yuka, at sinabi niya kay Akucho na ipinagmamalaki niya kung gaano kalayo ang narating niya. Gayunpaman, ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala sa paraan na halos bigyan niya ang bartender ng espesyal na sesyon bago umalis sa bar kasama si Yuka.
Sinabi niya na hindi siya ang uri na huhusgahan ng mga tao para sa kanilang mga kagustuhan, gayunpaman, naramdaman niyang hindi niya dapat ginawa iyon sa harap ng babaeng sinusubukan niyang i-impress. Nakaramdam ng hiya si Akucho, ngunit hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Liz na ganoon ang ginawa niya dahil sa kanyang tato, na hindi sinasadyang na-activate ni Lily kanina. Habang naglalakad si Akucho pauwi, sinabi niya sa kanyang sarili na pagkatapos ng date na mayroon siya, mas nakakaramdam siya ng kumpiyansa sa kanyang tumataas na kakayahan at oras na para gamitin ang mga ito kay Lily. Nakapagtataka, nagpa siya din si Lily na maglagay ng higit na pagsisikap upang mahulog si Akucho sa kanya. Gayunpaman, ilang oras sa araw, sinimulan niyang tanungin ang kanyang kakayahang gawin ang mga lalaki na mahulog sa kanyang paanan tulad ng mga domino. Ito ay dahil hindi nag-react si Akucho sa kanya, at nang sinubukan niyang magpuwersa ng reaksyon sa pamamagitan ng pagbabanta na i-activate ang kanyang kwelyo, kinutya siya nito, nainas na ang walang silbing demonyong hamak ang nangunguna. Nagpa siya siyang baguhin ang mga taktika at magpatuloy sa offense iba. Sa kasamaang palad, lahat ng kanyang ginawa ay nag-backfired, kaya bilang isang huling paraan, sinubukan niyang sumugod sa kanya sa hagdan. Inaasahan ito ni Akucho, kaya sa halip na mapuno ang mukha ng mga rice cake tulad ng inaasahan ni Lily, inabot niya ito sa hangin at, gamit ang kanyang pinakamahusay na alpha male impression, tinanong niya kung nasaktan niya ang kanyang sarili. Nahihiya, sinubukan ni Lily na umalis, ngunit si Akucho ay nasa buong Riz mode, kaya pinigilan niya ito, sinabing kailangan niya itong dalhin sa opisina ng nurse upang matiyak na hindi siya nasaktan. Ilang sandali pa, sumama muli si Lily kay Akucho sa labas ng opisina ng nurse, at pagkatapos na tiyakin sa kanya na ayos lang siya, umupo siya sa tabi niya. Pagkatapos ay pinili ni Akucho ang sandaling iyon na uminom ng tubig, at sa ilang kadahilanan, nahirapan si Lily na umiwas sa kanya. Nang mapansin niya ang kanyang pagtitig, tinanong niya kung gusto niya ng tubig at inalok na kumuha siya ng isa pang bote, ngunit tumanggi siya. Sa gulat niya, dinampot ni Lily ang bote nito na para bang iinom ito, ngunit sa halip na gawin iyon, tiningnan niya ito sa mata at sinabing ang pag-inom sa parehong bote kung saan siya uminom ay maituturing na hindi direktang kiss. Dahil dito ay namula si Akucho, ngunit kahit na sinubukan niyang itago ito sa pamamagitan ng pag-iwas, napansin ito ni Lily at ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, minamaliit niya ang kakayahan ni Akucho na makabawi ng mabilis mula sa kanyang panunukso, at nahuli niya ito sa pamamagitan ng nahihiyang paghiling sa kanya na huwag magsalita ng mga bagay na nakapagpa-excite sa kanya. Humingi ng tawad si Lily at nagsimulang sumama ang loob hanggang sa napansin niya si Akucho na nakangisi at napagtantong pinaglaruan siya nito. Dahil sa inis ay nagpa siya siyang bawiin ito, kaya itinapon niya ang bote sa hangin at ginamit ang kanyang mga tanikala para putulin ito sa kalahati, dahilan para bumuhos ang tubig sa buong katawan niya. Pagkatapos nito, gumawa si Lily ng isang mapanuksong pose, umaasang makakuha ng reaksyon, ngunit ang nakuha lang niya ay isang jacket na nakatakip sa kanya. Nang malungkot na hindi gumana ang kanyang alindog kay Akucho, bumalik si Lily sa klase at inihiga ang kanyang ulo sa mesa. Natagpuan siya ni Yoka na ganoon at tinanong kung ano ang problema, kaya sumagot si Lily sa pamamagitan ng pagtatanong kung alam niya kung paano makuha ang puso ng isang lalaki. Sinabi naman ni Yoka na alam niya at mabilis na nag-search sa phone niya bago ito ipinakita kay Lily. Pagkatapos ng klase, sinundan ni Akucho si Lily gaya ng dati dahil bagay na sa kanila ang manghuli ng mga demonyo pagkatapos ng klase. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sinabi sa kanya ni Lily na hindi sila mangangaso. Sinabi niya na gusto niyang gantimpalaan siya para sa lahat ng pagsisikap na ginawa niya sa kanilang mga pangangaso, at inimbitahan siya sa kanyang lugar upang mangolekta ng gantimpala. Natitiyak ni Akucho na may binabalak ang babae na anghel, ngunit laban sa kanyang mas mabuting paghatol, pumayag siyang pumunta sa kanyang lugar. Pagdating nila sa kanyang lugar, nagulat si Akucho nang makitang mas moderno ito at mas mahusay kaysa sa shoebox na tinitirhan niya, kaya napagtanto niya na ang mga anghel ay mayayaman. Pagkatapos nilang pumasok sa loob, lumipat si Lily sa wife mode, at nang makita siya ni Akucho sa kanyang apron at salamin, agad na inakala ng ating bida na apron lang ang suot niya. Sinabihan siya ni Lily na tanggalin ang kanyang kulturang pag-iisip at tumalikod para makita niyang nakasuot ito ng damit. Maya-maya, inihain niya sa kanya ang isang plato ng spaghetti, na pinaghihinalaan niyang may mabigat na dosis ng lason,
ngunit nang kainin niya ito, nagulat siya na masarap ang lasa nito. Ipinagmamalaki ni Lily na nakakuha siya ng mga aralin sa pagluluto mula sa pinakamahusay na chef sa East Blue, kaya syempre, ang kanyang mga pagkain ay top-notch. Habang kumakain sila, sinabihan ni Akacho si Lily na ang paborito niyang kainin ay bell peppers, dahilan para matawa siya sa katotohanang itinuturing niya itong pagkain. Pagkatapos nilang kumain, nag-propose si Lily na manood sila ng isang pelikula at iginiit na ito ay isang romantikong isa dahil ang napili ni Akacho ay maraming mga bugs sa loob nito. Habang pinapanood nila ito, nakita ni Akacho ang sarili na naakit sa matinding tingin ni Lily habang nakatitig sa telebisyon. Lalong tumindi ang mga pangyayari nang magkaroon ng kissing scene, at nasumpungan niya ang kanyang sarili na may pananabik na nakatitig sa mga labi nito hanggang sa sinira ni Lily ang sandali sa pagsasabing kukuha pa siya ng inumin. Pagkatayo niya ay nauntog niya ang kanyang tuhod sa mesa, ngunit umaktong ayos lang siya at nagpatuloy sa paglalakad. Napansin ito ni Akacho at sinubukan siyang pigilan sa pamamagitan ng paghila sa kanya pabalik, ngunit humantong ito sa kaunting pagpupumiglas hanggang pareho silang nahulog sa sahig. Humingi ng paumanhin si Akacho, ngunit nang subukan niyang umiwas ng tingin, napagtanto niya na bawat bit ng tingin kay Lily ay ang charming na babae na nakita niya sa kanyang hindi mabilang na panaginip. Sa sandaling iyon, tumigil siya sa pag-iisip gamit ang kanyang utak at pinahintulutan ang kanyang maliit na joystick na sakupin ang kuweba. Kaya naman, hindi niya namalayan na nakasandal na pala siya para ikis siya hanggang sa tumunog ang alarm ni Lily, na nagpabalik agad sa kanyang katinoan. Nagulat ang dalawa, at pagkatapos i-off ni Lily ang alarm, ang realidad ng halos nangyari ay tumama sa kanya na parang isang bullet train. Nagsimulang mag-overheat ang utak niya, at nang wala siyang masabi, sinabi sa kanya ni Akacho na uuwi na siya. Di nagtagal pagkaalis niya, tinawagan niya ang kanyang supervisor at inihatid ang kanyang pang-araw-araw na ulat tungkol sa kanyang misyon. Gayunpaman, nang matapos siya, hindi niya maiwasang isipin ang halos isang kiss at kung ano ang naramdaman nito, hindi niya alam na ganoon din ang ginagawa ni Akacho habang naglalakad siya pauwi. Maniwala ka man or hindi, ang dalawang bida na ito ay dumating sa parehong conclusion, na kung saan ay nahulog sila sa isa't isa sa kanilang pinalawig na laro ng pusa at daga. Dahil dito, naging mahirap para kay Lily na makatulog ng gabing iyon, at bilang resulta, inaantok siya sa klase kinabukasan. Habang natutulog siya, napanaginipan niyang nasa isang dating simulation game siya kasama si Akacho, at bawat desisyon na ginawa niya ay nakakaapekto sa kanyang pag-uugali at hitsura. Lingid sa kanyang kaalaman, sa totoong mundo, napansin ni Akacho na nakatulog siya at sinubukang tingnan kung mukha siyang anghel habang natutulog. Maikling sagot, hindi ganoon ang kaso. Sa paraan ng pag-ikot ng kanyang mga mata sa likod ng kanyang ulo, sigurado siyang gagawa siya ng isang mahusay na karagdagan sa cast ng Exorcist. Bumalik sa Dreamland, nakaupo si Lily sa isang bench at nagkaroon ng mini freakout session nang magpakita sa kanyang harapan ang peking Akacho bilang isang lumulutang na itaas na katawan. Sa kalaunan, pinagtagpi niya siya, hindi tulad ni Buggy, at habang nakaupo siya sa tabi niya sa bench, sinubukan niyang kumilos na parang hindi siya apektado ng presensya nito. Hindi iyon umubra dahil inilagay ng peking Akacho ang kanyang kamay sa kanyang mukha, at inamin na mas mahal siya nito kaysa kay Dingdong kay Marian. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na ipikit ang kanyang mga mata, na ikinagulat niya, ngunit sa huli, huminahon siya at nagpa siya na piliin ang opsyon na humiling sa kanya na ipikit ang kanyang mga mata, na umaasang haantong ito sa isang kiss. Bago niya magawa iyon, ang peking Akacho ay inatake ng isang samurai na biglang sumulpat. Habang nakahiga siya sa lupa at naghihingalo, sinabihan niya si Lily na huwag umiyak at hiniling na bigyan siya ng magandang ngiti nito, kaya ginawa niya. Nang makita niya ito, umubo siya ng dugo at nasawi, dahilan para mapasigaw si Lily ng masakit na sigaw. Sa susunod na sandali, nagising siya sa totoong mundo sa totoong Akacho at Yoka na nakatayo sa kanyang tabi. Tila si Akacho ang gumising sa kanya, at nang tanungin niya kung nananaginip siya ng masama, binigyan niya ito ng kakaibang tingin dahil talagang naniniwala siyang nasawi na siya. Maya-maya ay nagising si Lily sa nurse's office pagkapunta niya doon dahil medyo na-overwhelm siya sa lahat ng nangyari. Nasa proseso siya ng pag-iipon ng kanyang mga iniisip nang marinig niyang pumasok si Akacho at tinawag ang kanyang pangalan. Kaya naman, dali-dali siyang nagtalukbong, nagkukunwaring tulog pa.
Akala niya darating ito para asarin siya gaya ng lagi niyang ginagawa, ngunit nang sumagi sa isip niya ang mga larawan ng paghawak niya sa kanya sa madamdaming yakap, umupo siya. Sa kanyang sorpresa, ang ating bidang lalaki ay nasa proseso ng pag-ando ng kanyang mga pang-itaas na butones at pagtanggal ng kanyang kurbata, na nagpalagay sa kanya na pinaplano niyang atakihin siya sa kanyang pagtulog. Kaya, bumalik siya sa ilalim ng kumot. Sa kalaunan, nagpa siya siyang huminto sa pag-arte na parang takot na batang babae at turuan siya ng leksyon. Bago pa siya makapag-react, kinadi na siya nito na parang isang ligaw na hayop. Tinanong ni Akucho kung ano ang kanyang nagawang mali, at inakusahan niya siya na sinusubukang pumasok sa kanyang matamis na pisngi habang siya ay natutulog, na ikinagulat niya. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Akucho na pumunta siya upang makipag-usap sa kanya tungkol sa kanyang mga tato. Kaya, pinalaya niya siya at sinundan siya sa klase. Doon, hiniling niya sa kanya na alisin ang mga tato para mabisita niya ang pool, ngunit tumanggi si Lily at nagtanong kung bakit naramdaman niyang kailangan niyang mag-swimming kapag ang kanyang misyon ay patungo sa timog. Ipinaliwanag ni Akucho na ito ay dahil ito lamang ang pagkakataong masiyahan siya sa buhay. Sinabi niya sa kanya na sa impyerno, namuhay siya ng isang miserableng buhay, ngunit pagkatapos na pumunta sa Earth, nagpa siyang titigil na siya sa pamumuhay na parang isang talunan. Nangangailangan ng ilang sandali upang ay proseso, humingi siya ng paumanhin kay Lily dahil sa pagkabagot nito sa kanyang kwento. Sa kanyang pagtataka, nakiramay siya sa kanya at inutusan siyang umupo para maitago niya ang kanyang mga tato. Noong sinimulan niya ang proseso ng pagtanggal, isang blonde na babae ang biglang nagpakita sa kanyang mga tanikala at inatake sila. Umalis si Lily para iligtas ang sarili bago tumawag kay Akucho na gawin din iyon. Kaya, inactivate niya ang kanyang ultra instincts at gumalaw bago iniindayog ng dalaga ang kanyang sandata. Pagkatapos ay tinanong niya si Lily kung sino ang babae, at ipinaliwanag niya na siya ang kanyang avatar, na nilikha niya bilang isang anti-demon na sandata, at inilagay sa kanyang leeg bilang pag-iingat upang matiyak na hindi niya ito ipagkakanulo. Nagulat si Akucho sa kanyang pag-amin, ngunit wala siyang sapat na oras para pag-alitan siya habang sinubukan ng avatar na salakayin si Lily. Sa kabutihang palad, naiwasan niya ang pag-atake at ipinagpatuloy ang pag-iwas sa mga sumunod. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit siya inaatake ngayong siya ang master ng avatar. Nang sabihin ni Akucho kung ano ang iniisip niya, sinabi niya sa kanya na ito ay malamang na hindi gumagana dahil gumugol ito ng maraming oras sa loob niya. Nang sumunod na sandali, binuksan ng kanilang guro ang pinto at nagsimulang magreklamo tungkol sa kanila na nasa paaralan pa rin at ginagawang palengke ang klase. Hindi nagtagal ay natahimik ang lalaki nang makita ang may hawak na armas na avatar, na napalingon sa kanya at sinubukang putulin ang ulo nito kaagad. Pinababa ni Akucho ang lalaki sa sahig, pinayagan si Lily na itali ang avatar gamit ang kanyang mga tanikala. Pagkatapos ay inutusan niya si Akucho na dalhin ang lalaki sa isang lugar na ligtas, ngunit hindi siya kumilos tulad ng inaasahan niya. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa kanilang guro, na, bago siya tuluyang nawalan ng malay, ay nakiusap kay Akucho na iligtas ang ibang mga estudyante sa gusali. Pagod na maghintay sa kanyang reaksyon, kinaladkad ni Lily ang guro gamit ang kanyang mga tanikala at pagkatapos ay sinabihan si Akucho na tumalon sa courtyard kasama niya. Tumalon din ang avatar sa courtyard, kaya gumawa si Lily ng harang upang maiwasan ang sinumang makagambala sa labanan. Sa susunod na sandali, pinuntirya ng avatar si Akucho, ngunit tinulungan siya ni Lily sa pamamagitan ng pagpigil nito gamit ang kanyang mga tanikala. Gayunpaman, kumawala ito at itinoon ang atensyon sa kanya. Ngunit naiwasan niya ang pag-atake nito, at habang ginagawa iyon, nagtataka siya kung bakit napakalakas nito. Hindi nagtagal ay nakuha niya ang kanyang sagot nang mapansin niya ang isang tato sa likod ng avatar, na naging sanhi ng kanyang pagkabigla. Sinubukan ni Akucho na desarmahan ang avatar, ngunit pinalipad siya nito gamit ang isang malakas na sipa. Pagkatapos ay ipinagpatuloy nito ang paghabol kay Lily, na hindi pa rin gumagalaw ng 1 pulgada at hindi pa rin ito gumalaw kahit nang lapitan siya ng avatar. Nagtitiwala sa mga Diyos ng plot, muling humarap si Akucho at ginampanan ang papel na bayani sa pamamagitan ng pagtulak pabalik sa talim ng avatar gamit ang kanyang mga kamay. Tila pinagalaw nito si Lily dahil tumabi ito sa kanya. Sa sumunod na segundo,
Tinanong kung okay lang siya, sinabi sa kanya ni Akutsu na hindi siya at sinabing oras na para sa kanya na bumalik sa kanyang sarili. Ito ay sapat na upang ibalik ang laban sa kanya, kaya gumawa siya ng isang plano, na hiniling niya kay Akutsu na tulungan siyang maisakatuparan ito. Bilang bahagi ng plano, si Akutsu ay kumilos bilang decoy at iginuhit ang atensyon ng avatar sa kanyang sarili, na nagbigay kay Lily ng isang pagbubukas upang lumabas sa likod nito at i-deactivate ito. Sa sandaling hinawakan niya ang tato sa likod ng avatar, nagpakita ang mga ahas, ngunit hindi nabigla si Lily. Nakatuon siya sa gawain at, pagkatapos niyang ilabas ang mga ahas, nawala ang avatar. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin kay Akutsu, inamin na nakatali pa rin ang kanyang kapangyarihan, kaya naman hindi siya makalaban ng buong lakas. Tinanong ni Akutsu kung ibabalik niya ang avatar sa kanyang katawan, at sinabi niyang ibabalik niya ito sa kanyang sariling katawan kaya wala siyang dapat ipag-alala. Bigla siyang nahimatay dahil sa pagod, at ang harang na inilagay niya ay nagsimulang gumuho. Pagkatapos ay hinatid ni Akutsu si Lily pauwi, ngunit nang siya ay aalis na, upang pigilan ang sarili sa pagsisid sa kanyang asset, hinawakan niya ang kanyang pantalon, hinayaan siyang manatili. Ang pag-iisip na magpalipas ng gabing mag-isa kasama si Lily ay nagpabigla ay Akutsu, ngunit napatigil siya nang mapagtanto niyang nanginginig siya. Naiintindihan niya na dahil iyon sa nangyari, at dahil wala na siyang magandang gawin, nagpa siya siyang manatili. Iniupo niya ang kanyang likuran sa sahig sa tapat ng kama ni Lily, at habang pinagmamasdan niya itong natutulog na parang kilabot, inulit niya ang laban sa kanyang ulo. Alam na niya na ang avatar na nagwawala ay kagagawan ng isang tao, at sinabi niya sa kanyang sarili na hindi niya dapat alalahanin ang kanyang sarili sa mga bagay sa langit. Gayunpaman, hindi niya maiwasang hilingin na pahalagahan ni Lily ang lahat ng tulong na ibinigay nito sa kanya at suklian siya. Bigla niyang napagtanto na dapat ay naposes siya nang ipagsapalaran niya ang kanyang buhay upang tulungan si Lily na labanan ang kanyang avatar. Kung ginas lang siya tulad ng ginawa ng huli mong crush, maaari na siyang masawi sa pakikipaglaban sa kanyang avatar, at magiging malayang demonyo na naman siya. Gayunpaman, may isang bagay sa loob niya na hindi ganoon kasaya sa kanyang pag-iisip, at iyon ang nagpaisip sa kanya kung kahit papaano ay magiging isa siya sa mga mabubuting tao. Ang kanyang sandali ng paghahanap sa sarili ay nabalisan nang may biglang sumulpat sa silid. Ang taong ito ay naging isang eksaktong kopya ni Akutsu, at pinilit niyang malaman kung siya ay nananaginip or kung ang kanyang nakikita ay totoo. Ang pangalawang Akutsu ay nagsabi sa kanya na huwag baliwalain ang mga detalye, at ipinaalam sa kanya na ang dahilan kung bakit niya isinapanganib ang kanyang sarili upang iligtas si Lily ay dahil siya ay tila umiibig sa kanya. Nagulat si Akutsu, ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanya na tanggihan ang mga paratang at sinabi sa kanyang kamukha na dalhin ang kanyang delusional na isip sa ibang lugar. Ang pangalawang Akutsu ay nagsabi sa kanya na huwag magsinungaling sa kanyang sarili at ipinaalala sa kanya na sila ay iisang tao, kaya't makatuwiran na alam niya ang kanyang tunay na nararamdaman. Pinayuhan din niya ito na yakapin ang mga damdaming iyon, at sinabing maaari siyang magkaroon ng pagkakataon na makipagrelasyon kay Lily. Ayon sa kanya, nakiusap si Lily sa kanya na manatili sa kanya dahil pakiramdam niya ay mahina siya at gusto niyang i-comfort siya ng taong gusto niya. Dahil dito ay nasa sabik si Akutsu, at nang gumalaw ang kanyang kumot, umaasa siyang makita ang mukha ni Lily. Nakapagtataka, ang nakita niya ay ang kanilang homeroom teacher, at sa sumunod na sandali, hinayla ang bida sa ilalim ng mga takip para sa isang matinding sesyon ng gabi. Kasabay nito, sa totoong mundo, nagising si Lily at naligo dahil ayaw niyang ipagsapalaran ang amoy ng masamang amoy sa umaga. Pagkatapos niyang maligo, bumalik siya sa kanyang kwarto at laking gulat niya nang makita si Snow White, si Akutsu na natutulog sa sulok ng kanyang silid. Sa proseso ng pag-iisip kung bakit siya naroroon, bigla niyang naalala kung paano siya nagmakaawa sa kanya na manatili at kilalanin ang kanyang itaas at ibabang labi. Nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan at nagpa siya na ang pinakamagandang gawin ay burahin ang alaala ni Akutsu. Ngunit bago pa niya ito maampas sa ulo, napansin niya ang nasugatan nitong kamay. Agad na bumalot sa kanyang puso ang mga damdamin ng pasasalamat, nang maalala niyang natamo niya ang sugat na iyon noong sinubukan niyang iligtas siya. Kaya, ginagamot niya ito. Nang matapos niyang gamutan ang sugat, kinausap niya ang natutulog pa rin si Akutsu, na nagpasalamat sa kanyang pagiging knight in shining armor.
Nang gumawa ng tunog ang natutulog na bidang lalaki, naalala niya ang kanyang pangako na yayakapin siya sa bawat trabahong maayos at nagpapanik. Hindi siya makapaniwalang nagawa niya ang ganoong pangako nang alam niyang pipilitin niyang tuparin iyon. Gayunpaman, bilang isang anghel, siya ay tinuruan na tuparin ang kanyang salita, at kahit na si Akucho ay kanyang kaaway, kailangan niyang gawin ito. Nang lapitan niya ito, sumagi sa isip niya kung gaano ka-weird ang pagyakap niya sa natutulog na tao. Kaya, nagpa siya siyang mag-isip ng mas magandang paraan para gantimpalaan siya. Samantala, sa mundo ng panaginip, si Akucho ay kumukuha ng klase tungkol sa pang-aakit mula sa homeroom teacher, na kumikilos ng kakaiba kaysa karaniwan. Sinabi niya kay Akucho na maglagay ng higit na emosyon kapag hinihiling sa kanyang kapareha na sawayin siya, at iyon ang ginawa niya. Nakapagtataka, ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Akucho sa totoong mundo, na nagpalagay kay Lily na gusto niyang tulungan niya ang kanyang joystick na lumaki. Pinagalitan niya ang natutulog na demonyo sa paggawa ng ganoong kultural na kahilingan, ngunit hindi niya lubos na tinalikuran ang mungkahi. Sa huli, nagpa siya na umupo sa pagitan ng kanyang mga binti dahil alam niyang sa ganoong paraan magiging madali para sa kanya ang makalusot at makalabas sa kanyang kuweba. Pagkatapos ng ilang segundong pag-upo doon, nagsimula siyang nakaramdam ng awkwardness at sinubukang talikuran ang misyon, ngunit bago pa siya makatayo, yumakap sa kanya ang mga braso ni Akucho. Gulat na gulat siya sa biglaang yakap ngunit nakahinga siya ng maluwag nang maramdaman niyang nanginginig ang katawan nito sa batok niya. Ipinapalagay niya na ito ang paraan ng kanyang katawan sa pagre-react sa kanya na halos masawi na ng makipaglaban sila ng kanyang avatar. Gayunpaman, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting saya at kontento sa pagkakayakap niya rito. Sa kalaunan, kumalas siya sa mga braso nito, at nang tumingin siya sa kanya at nakita ang mga tato nito, nagpa siya siyang gawing hindi gaanong nakikita ang mga ito, tulad ng ipinangako niya. Sa susunod na sandali, naramdaman niya ang mahinang simoy ng hangin sa kanyang likuran, at nang lumingon siya sa pintuan ng balkonahe, nakita niyang basag ang salamin. Sa pintuan ay isang sulat mula kay Akucho na humihingi ng paumanhin sa pagsira ng pinto, at sinasabi sa kanya na hindi niya ito maaayos dahil ang kanyang bank account ay kakaunti gaya ng kanyang hairline. Nagalit ito sa kanya, at nanumpa siya na maghihiganti siya sa kanya bago tumalon pabalik sa kama. Nang sumunod na araw, nagising si Akucho nang malaman niyang binalot siya ni Lily na parang shawarma para hindi siya makatulog sa paglalakad papunta sa kanyang mahiwagang kama. Pagkatapos niyang magpakawala ay bumangon na siya at lumabas ng kwarto para magluto ng almusal, naiwan si Lily para ituloy ang pagtulog. Ilang sandali pa, nagising siya sa isang tunog ng beep, at lumabas siya ng kanyang silid. Nagulat siya nang makitang naghanda si Akucho ng kanyang almusal. Tinanong niya kung balak niyang lasunin siya, at ipinaliwanag niya na gusto niyang pasalamatan siya sa pagbibihis sa kanyang sugat. Pagkatapos ng almusal, sabay na umalis ang dalawa sa kanyang apartment, ngunit sa halip na pumunta sa direksyon ng paaralan, nagsimulang maglakad si Akucho pauwi. Nang tanungin ni Lily kung bakit, sinabi nito sa kanya na a-absent siya sa unang klase, dahil gusto niyang maligo bago siya umalis. Sinabi niya sa kanya na naayos niya ang kanyang problema sa tato, na nagpasaya sa kanya. Nang hawakan niya ang kamay nito upang ipahayag ang kanyang pasasalamat, dumaan sina Yuka at Hiruta, at nabigla ang huli nang makita silang magkasama. Kinabukasan, tinawag ni Lily si Akucho sa rooftop. Nang dumating siya, maluhaluhang ibinunyag niya na alam na ngayon ng lahat na sila ay nagpalipis ng gabing magkasama. Ipinaliwanag niya na sinundan niya sina Yuka at Hiruta pagkatapos nilang makita silang palabas ng kanyang gusali at magkahawak kamay. Gayunpaman, hindi niya nahanap ang mga ito. Sa kasamaang palad, pagdating niya sa paaralan, naramdaman niya na malapit nang mabaliw ang mga bagay-bagay. Sinubukan niyang huwag pansinin ang kanilang mga kaklase, na nakatingin sa kanya na para siyang isang masarap na piraso ng Paris overload, ngunit sa sandaling siya ay umupo, sila ay dumagsa sa kanya na parang mga tupa. Kaagad, nagsimula silang magtanong sa kanya ng higit pa kaysa sa ilang paparazzi. Sinabi ni Lily na labis siyang na-trauma kaya tumakas siya sa rooftop para lumayo sa lahat ng kanilang mga tanong. Tinanong ni Akucho kung paano kumalat ang chismis, at sinabi niya sa kanya na ito ay salamat sa chismoso na si Hiruta.
Laking gulat niya nang makita ang isa sa kanyang mga pangarap na lumabas sa kanyang apartment kasama ang kanyang kaibigan, na naging isang walang isip na zombie at hindi man lang alam na nabanggit na niya ang mga bagay-bagay. Sa pagkainis, sinabi ni Lily kay Akucho na kailangan nilang gumawa ng isang bagay upang matigil ang mga tsismis, ngunit tila wala siyang pakialam dahil naniniwala siyang hindi ito ganoon kalaki. Gayunpaman, nagbago ang isip niya nang mapagtanto niya na ang tsismis na ito ay makakaapekto sa kanyang misyon, dahil ang mga babae ay hindi gustong makipag-usap sa kanya, at hindi siya makakahanap ng pinuno para sa impyerno. Sa sobrang takot niya sa nangyaring ito, nang iabot niya ang kanyang kamay kay Lily para selyuhan ang kanilang pagsasama, sobra itong nanginginig. Nang maglaon, nang bumalik si Lily sa klase, pinalibutan muli ng kanilang mga kaklase ang kanyang mesa, at ginawa niya ang lahat upang paikutan ang kwentong napagkasunduan nila ni Akucho. Ayaw maniwala sa kanya ng mga estudyante, at patuloy na nagtatanong si Yuka, kahit na nanumpa si Lily na walang anumang bagay sa pagitan nila ni Akucho. Maya-maya lang ay nagping ang phone niya kaya nagdahilan siya na kumuha ng inumin kaya naghinala si Yuka. Napatunayang tama siya nang nagkataon na sumulpat si Akucho sa pinto pagkabukas ni Lily. Natuwa ang mga estudyante, umaasang si Lily at Akucho ay nakikipag-ugnayan tulad ng mga magkasintahan na pinaniniwalaan nila, ngunit hindi iyon nangyari. Sa halip, nagkaroon sila ng casual na pag-uusap na may mga ngiti na masasabi ng sino mang may mga kumikinang na mata ay kasing peke ng mga silicone thingy ng ilang babae. Matapos tumakbo si Lily upang kumuha ng kanyang inumin, ang mga mag-aaral ay nakahanda na ay subsob ang kanilang mga ngipin kay Akucho at itanong kung bakit sa tingin niya ay matalino na gumawa ng kalokohan sa kanila. Bago nila magawa iyon, isang babae na nagngangalang Koyamacho ang lumapit sa kanyang pagtatanggol. Binigyan niya sila ng breakdown ng pagsusuri na ginawa niya habang pinagmamasdan ang naunang pakikipag-ugnayan nina Lily at Akucho. Ayon sa kanya, pinanatili nila ang tamang espasyo na kailangan para magkaroon ng mga kaibigan, at sinabi na kung pek-ay nila ang kanilang mga pakikipag-ugnayan, magkakaroon ng ilang mga awkward na sandali sa pagitan nila. Ang kanyang pangalawang teorya ay na si Akucho ay nawala sa gusali ng apartment ni Lily at kahit papaano ay nababalot ng misteryo. Napansin ni Koyamacho na ibinahagi ni Lily ang parehong kwento at nagpahayag ng kanyang hindi paniniwala. Sa sandaling iyon, sinimulan ni Akucho na iwagayway ang kanyang jacket, at sa gulat ng lahat, ang mga piraso ng marmol ay nahulog mula dito. Naghinala pa rin si Yoko sa kabuuan nito, ngunit naniwala ang ibang mga estudyante sa kwento, kahit na parang mas kakaiba ito kaysa sa mga pakikipagsapalaran ng ibang anime MC. Sa tanghalian, sina Akucho, Lily, Yuka, Hiruta, at Tenegawa ay kumakain ng magkasabay na magkadikit ang kanilang mga mesa. Pinag-usapan nila ang mga pangyayaring naganap kanina, ngunit nakaalerto ang sarili ni Lily. Ito ay dahil sigurado siyang may binabalak si Yuka, at hindi siya nagkamali. Humingi ng paumanhin si Yuka dahil hindi siya naniwala sa kanilang kwento at pinakain siya ng cherry tomato para makabawi. Sinubukan din niyang pakainin ang isa sa walang alam na Akucho matapos tumanggi kay Lily na ikinagalit ni Lily, at natuwa naman si Yoko sa naging reaksyon ni Lily dahil naniniwala siyang nagseselos ito. Napag-alaman na siya ang gumawa ng planong ito kasama si Koyamacho upang pilitin ang kanyang mga kaibigan na aminin na sila ay nasa isang relasyon. Galit na galit si Lily ngunit nagpanggap na parang hindi, na ikinagulat ni Yoko dahil naalala nito ang mismong Clown Prince. Nang makaupo na ang lahat, muling pinagmasdan ni Yoko sina Lily at Akucho at nanumpa na may nangyayari sa pagitan nila. Nagpasya siyang subukan ang kanyang teorya, at hiniling kay Akucho na lumabas kasama niya sa katapusan ng linggo upang makita kung gaano magseselos si Lily. Nang dumating ang katapusan ng linggo, dinala ni Yoko si Akucho sa isang tindahan upang bumili ng isang pares ng salamin para sa kanyang sarili. Habang ipinakita niya sa kanya ang napili niya, hindi nila namalayan na pinagmamasdan sila ng isang galit na Lily, Tenegawa, at Hiruta. Nang umalis ang dalawa sa tindahan, kinumbinsi ni Lily sina Tenegawa at Hiruta na samahan siya sa kanyang misyon sa pag-stalk. Sa buong maghapon, sinundan nila sina Yuka at Akucho kahit saan sila magpunta. Nang makarating sila sa parke, pinayuhan ni Tenegawa si Lily na maging totoo sa kanyang sarili tungkol sa kanyang nararamdaman. Pagkatapos ay sinabi niyang mayroon siyang pupuntahan at iniwan siyang mag-isa kasama si Hiruta, na nagmamadaling pumunta sa banyo. Di nagtagal,
Nag-iisa, umupo si Lily sa isang bangko at sinubukang kumbansihin ang sarili na nagkamali si Tenegawa tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Akucho. Bigla niyang narinig na papalapit sina Yoka at Akucho, kaya mabilis siyang tumalon sa bush at nahulog sa pond na hindi niya alam na nandoon. Dahil wala siyang pagpipilian, nanatili siya sa pond at nakinig sa usapan ni Yoka at Akucho mula nang umupo sila sa bench na binakante niya. Tinanong ni Yoko si Akucho kung ano ang nakita niyang kaakit-akit tungkol kay Lily, dahil pinilit siya nito para magtapat sa kanyang nararamdaman. Saglit na pinag-isipan ni Akucho ang kanyang sagot at pagkatapos ay sinabi sa kanya na gusto niya ang pagtitiwala ni Lily, ang kanyang kakayahang pangasiwaan ang mga sitwasyon, at ang kanyang kabaitan. Ang pag-amin niya ay nag-overheat sa utak ni Lily, ngunit tinukso lang siya ni Yoko tungkol sa pagiging isang certified lover boy. Pagkatapos ay tinanong niya si Akucho kung nais niyang makipag-date kay Lily, at inamin niya na gusto niya ito ngunit iginiit na ito ay isang bagay na hindi kailanman maaaring mangyari. Labis na naapektuhan si Lily ng kanyang mga salita, kaya't umiwas siya nang hindi nila napapansin. Sa susunod na sandali, dumating si Hiruta na may dalang dalawang inumin, at nang makita siya ni Yoka at Akucho, tinanong ni Yoka kung para saan ang pangalawang inumin. Sumagot si Hiruta na para kay Lily iyon at ipinaliwanag niya na nakasama niya sila ni Tenegawa. Ito ang nagudyok kay Yoka na simulan siyang pahirapan dahil nagseselos siya na kasama niya si Lily at hindi siya. Pagkatapos, nagpaalam siya kay Akucho at kinaladkad si Hiruta palayo gamit ang isang tali. Nang gabing iyon, maagang natulog si Lily dahil nilalamig siya, ngunit habang natutulog siya, lumabas sa kanya ang kanyang avatar. Kinabukasan, kumalat ang mga salita na si Lily ay may sakit at hindi pumapasok sa mga klase sa araw na iyon, at nagulat si Akucho, dahil palagi niyang pinaniniwalaan na masasawi si Lily bago lumiban sa klase. Sa sandaling iyon, nagpakita ang kanyang avatar at umupo sa upuan ni Lily, na ikinagulat ni Akucho. Natakot siya, sa pag-aakalang naroon ang avatar upang tapusin siya, ngunit napagtanto niyang hindi iyon ang nangyari nang dumating sina Yoka at Tenegawa at nagsimulang magtanong sa kanya. Ipinakilala ng avatar ang sarili sa kanila bilang nakatatandang kapatid ni Lily, si Lilia, at sinabing papasok siya sa paaralan sa ngalan ni Lily mula nang siya ay may sakit. Saktong pumasok ang guro, at nang makita niya si Lilia, tinanong niya kung sino siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Tenegawa kung sino siya at kung bakit siya naruroon, ngunit sinabi ng lalaki na hindi siya maaaring gumanap bilang Lily. Tumayo ng matatag, iginiit ni Lilia na muling isaalang-alang at tiniyak sa kanya na hindi niya mapapansin na siya ay nasa silid. Kung paano niya ito sinabi ay nag-trigger ng isang bagay sa isip ng guro, at bago niya malaman ito, siya ay kumikislap at sinusubukang protektahan ang kanyang ulo, at bilang isang duwag, siya ay sumang-ayon na hayaan siyang manatili. Lahat maliban kay Akucho ay natuwa sa desisyong ito, dahil siya lang ang nakakaalam na sa likod ng dobleng asset na iyon, malamig ang puso ni Lilia. Nakatutok ang mga mata nito sa kanya habang sinasabi nito sa kanya na marami siyang narinig tungkol sa kanya mula kay Lily, at sinabing umaasa siya na ipagpatuloy niya ang pagtulong sa kanya tulad ng ginagawa niya. Itinuring ni Akucho na ito ay isang uri ng banta, kaya habang nagpapatuloy ang klase, patuloy niyang pinagmamasdan si Lilia na parang lawin. Nang mapansin niyang hirap na hirap siya sa kanyang mechanical pencil, natawa siya, pero parang dart ang pagbato ni Lilia sa kanya ng lead ng lapis. Takot na takot siya at naasar nang sinubukang kumilos ni Lilia na parang isang pagkakamali ang nangyari. Nang maglaon, sa panahon ng klase sa gym, muli niya itong inatake sa pamamagitan ng pag-spike ng volleyball ng napakalakas patungo sa kanyang direksyon kaya pinalipad siya sa kabila ng court. Gayunpaman, sa kanilang lunch break, nakatagpo niya ito sa labas at humingi ng paumanhin sa ginawang miserable ng kanyang araw at sa pagsisikap na gawing maisekay siya. Sinabi sa kanya ni Akucho na ang nangyari sa araw na iyon ay hindi niya kasalanan, at tiniyak sa kanya na napatawad na niya siya sa nangyari. Pagkatapos ay niyaya niya itong umupo kasama niya sa bench. Pagkatapos niyang gawin, pinag-usapan nila kung bakit talaga siya pumasok sa paaralan. Inamin ni Lilia na pumunta siya dahil curious siyang malaman kung bakit at ano ang nagbago kay Lily simula nang pumasok siya sa paaralan. Nagulat, tinanong ni Akucho kung bakit niya inatake siya ng 2 beses noong araw na iyon kung sinabi niyang pumasok siya sa paaralan dahil sa curiosity.
Nainas na sumagot si Lilia na siya ang may kasalanan kung bakit nagkasakit si Lily, at ipinaliwanag niya na nagkasakit si Lily matapos pagmasdan ang pagiging malapit kay Yoka mula sa likod ng mga eksena. Sa sandaling iyon, biglang lumabas si Yoka at nagtanong kung maaari siyang sumama sa kanila pagkatapos ng paaralan upang bisitahin si Lily sa bahay. Pagkatapos ng klase, pumunta ang tatlo sa kinaroroonan ni Lily. Ngunit nang mapansin ni Akucho si Lilia na sinusubukang tumakas para hindi makita ni Lily, na hindi pa rin alam na nakalabas na siya, pinigilan siya nito. Biglang bumukas ang pinto, at nang makita ni Lily si Lilia, nagulat siya. Gayunpaman, kailangan niyang magpanggap na parang wala dahil nandoon si Yoka. Pagkatapos ay pinapasok niya sila sa bahay, at nagsilbi si Lilia ng tsaa sa lahat bago niya sinimulang sabihin sa kanila ang mga bagay tungkol kay Lily, na ikinahiya niya. Para pigilan si Lilia sa pagbuhos ng mas maraming impormasyon tungkol sa kanya, pinapunta niya siya sa tindahan para bumili ng panlinis ng bathtub. Sa sandaling umalis si Lilia, lumabas si Lily sa silid upang kumuha ng mas maraming tsaa, at iminungkahi ni Yoka kay Akucho na tingnan siya nito. Ginawa ni Akucho ang sinabi sa kanya at nagulat siya nang makitang hinimatay si Lily, at mabilis niya itong hinawakan sa kanyang mga braso. Nag-react si Lily sa pamamagitan ng paggalaw at paghampas ng kamay nito nang maalala ang sinabi nito kay Yoka na hindi sila nagwo-workout. Nalilito sa kanyang pag-uugali, tinanong ni Akucho kung galit ba siya sa kanya, ngunit hindi siya sumagot sa tanong at sa halip ay nagtanong kung kumusta ang kanyang date kasama si Yoka. Inamin ni Akucho na natuwa siya, na lalong nagpaselos kay Lily, kaya nagsimula siyang pisikal na itulak palayo. Gayunpaman, dahil sa sobrang sakit pa rin niya, nahimatay siya. Sa susunod na pagmulat niya ng kanyang mga mata, si Yoka ay nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Pagkatapos ay sinabi ni Yoka kay Lily na kailangan na niyang umuwi, at sinabing mananatili si Akucho sa kanya hanggang sa makauwi si Lily bago umalis. Sa sala, binalaan ni Yoka si Akucho na huwag samantalahin si Lily at saka siya umalis. Nanatili si Akucho sa sala at sinubukang isipin kung ano ang ginawa niya para magalit si Lily sa kanya. Sa bandang huli, napag-isip-isip niya na ganoon pala ang kinikilos ni Lily dahil narinig niya ang pag-uusap nila ni Yoko sa park. Bigla siyang nakarinig ng tunog na nagmumula sa kwarto ni Lily, at naalala niya ang babala ni Yoka kung paanong hindi okay na iwan si Lily mag-isa. Nagudyok ito sa kanya na tingnan siya, at doon niya nalaman na natutulog siya at nananaginip ng masama. Pinag-isipan niyang gisingin siya, ngunit bago siya makapagdesisyon, hinawakan niya ang manggas nito, idinilat ang kanyang mga mata, at tinanong kung bakit siya nasa kwarto niya. Ipinaliwanag niya na pumunta siya para tingnan siya, at nang mapansin niyang nakahawak siya sa manggas nito na parang isang nobyo, binitawan niya ito. Hindi nagtagal ay nagsimulang uminit ang kanyang mukha dahil sa kahihiyan, ngunit hindi ito naintindihan ni Akucho at ipinagpalagay na ito ay dahil bumalik ang kanyang lagnat. Sinigawan siya ni Lily na itigil ang paghawak sa kanya gamit ang maruruming kamay nito, na ikinatutuwa niyang bumalik ito sa pagiging nakakainis na babae. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na uupo siya sa sala hanggang sa bumalik si Lilia, ngunit nakatayo pa rin doon at ipinaalam sa kanya na si Lilia ay humingi ng tawad sa kanya para sa nangyari sa nakaraan. Nagulat si Lily at saka napalitan ng bragang mode nang banggitin niya na si Lilia ay katulad niya sa maraming paraan. Natawa si Akucho at sinabing kung lahat ng anghel ay katulad niya, hindi magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng mga anghel at mga demonyo. Pagtalikod niya, tinawag siya nito at tinanong kung maaari niyang hawakan ang kamay niya hanggang sa makatulog siyang muli. Nagulat si Akucho sa kanyang kahilingan, ngunit pumayag siya. Gayunpaman, nang magkahawak sila ng kamay, pumasok si Lilia, dahilan upang maghiwalay sila. Nagtataka, tinanong ni Lilia si Lily kung ano ang kanilang ginagawa at ipinaliwanag na mayroon siyang mainit at malabong pakiramdam sa kanyang katawan. Dahil alam niyang bunga ng kanyang nararamdaman ang nararamdaman nito, napahiya si Lily kaya napasigaw siya. Makalipas ang ilang araw, bumuti na ang pakiramdam ni Lily at nagpas siyang sumama sa pangangaso ng demonyo kasama si Akucho. Gayunpaman, nakasalubong nila ang blonde-haired na lalaki sa kanilang daan. Mga araw bago, noong araw na talunin ni Lily si Lilia, isang blonde-haired na babae ang nagpahayag ng kanyang pagtataka sa kanyang kasama na natalo ni Lily ang mga ahas. Naghinala siya na isang anghel na kasing hina ni Lily ang nakamit ang gawaing iyon, kaya inutusan niya ang blonde-haired na lalaki na kasama niya na alamin kung bakit.
Sa kasalukuyan, nagulat si Akutsu nang marinig niyang tinawag ni Lily na kuya ang gwapong blonde na lalaki. Nagpanik din siya nang tanungin ng lalaki kung sino siya dahil sa tingin niya ay mabubunyag ang kanyang identity. Sa kabutihang palad, nagsalita si Lily at ipinakilala siya bilang kanyang kaklase mula sa kanyang bagong paaralan. Naniwala ang kapatid niya sa sinabi niya at saka nagpakilala kay Akutsu bilang Zui. Pagkatapos nilang magkamayan, sinabihan ni Zui si Akutsu na kukunin niya si Lily dahil may mga bagay silang pag-uusapan bilang magkapatid. Sinabi ni Akutsu na wala siyang pakialam, at pagkatapos magpaalam kay Lily, pumunta siya sa isang lugar para mag-isip-isip. Nagpapasalamat na si Zui ay hindi naghinala na siya ay isang demonyo. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mag-alala kay Lily dahil naramdaman niyang hindi ito komportable sa presensya ng kapatid. Pinilit niyang kumbansihin ang sarili na mali siya at nagkunwari lang si Lily dahil ayaw nitong matuklasan nitong may brother complex siya. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang loob na hindi iyon totoo, at dahil kilala niya si Lily, alam niyang may tila kakaiba sa kanyang kinikilos. Sa ibang lugar, si Lily at Zui ay nasa isang parke, kung saan naglagay si Zui ng mga harang upang walang makagambala sa kanila. Habang si Zui ay nakatayong matangkad at mayabang, si Lily ay nakadapa, nakayuko sa harap niya na parang Diyos or kung ano paman. Sa mapagpalang tono, sinabi ni Zui kay Lily na hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng kaibigan at tiniyak ni Lily sa kanya na si Akutsu ay isang walang alam na tulala. Tinanong niya si Zui kung bakit siya bumisita, at bilang tugon, tinusok niya ang lupa sa harap niya. Sinabi niya sa kanya na hindi ito ang lugar para magsalita maliban kung kakausapin at sinabing maswerte siya dahil hindi tinaga ng espada ang kanyang mukha. Sa takot sa maaaring mangyari, humingi ng paumanhin si Lily sa pagsasalita, at inalis ni Zui ang kanyang espada. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na naroon siya sa ngalan ng kanilang kapatid, dahil gusto niyang malaman kung paano natalo ng isang kaawa-awang mahinang tulad niya ang isang avatar na nabless niya. Nagsinungaling si Lily na ipinatawag niya ang avatar dahil sa curiosity, ngunit nang salakayin siya nito, nilabanan niya ito hanggang sa maalis niya ang biyaya nito. Para paniwalaan ang kanyang kwento, ipinakita niya sa kanya ang hiwa niya sa kanang braso, na naging dahilan upang hindi maghinala si Zui. Gayunpaman, tinanong niya kung bakit nag-e-exercise lang siya ng mga demonyong uri ng hayop sa halip na sundan ang mga humanoid. Hindi alam ni Lily kung ano ang isasagot dito, kaya tinanong niya ito kung dahil ba tinatamad lang siya or dahil may binabalak siya laban sa kanila. Nanumpa si Lily na hinding-hindi siya magpapaplano laban sa kanyang mga uri, kaya tumayo si Zui para umalis ngunit tumigil sa huling segundo. Sinabi niya kay Lily na ang basbas na inilagay ng kanilang kapatid sa avatar ay isa ring bitag na maa-activate lamang kung may demonyong malapit. Nagulat si Lily sa revelasyon na ito, at sa isang kisap mata, itinulak siya ni Zui sa lupa at hinawakan ang kanyang espada. Sinabi niyang nakipag-alyansa si Lily sa kalaban kaya hindi na niya ito mapagkakatiwalaan. Sa loob ni Lily, sinubukan ni Lily na kumawala at tumulong sa kanyang kapatid, ngunit hindi niya magawa dahil ginapos siya ni Lily sa mga tanikala. Sa labas, sinabi ni Zui kay Lily na mawawalan siya ng buhay kapag tumanggi siyang ibunyag ang pagkakakilanlan ng demonyo na nag-activate ng bitag ng kanilang kapatid. Takot na tumangala si Lily sa kapatid ngunit tumanggi itong sabihin dito ang gusto nito. Habang nananalangin siya na may magligtas sa kanya, hindi niya alam, nasa malapit na rooftop si Akutsu. Nasaksihan niya ang lahat ng ginawa sa kanya ni Zui, at naalala niya kung gaano kalupit ang mga anghel. Nakikisimpatya siya kay Lily ngunit kinausap niya ang sarili na hindi na siya sumugod, at sinusubukang iligtas ito dahil wala itong kinalaman sa kanya. Gayunpaman, hindi niya maaaring balewalain ang katotohanan na siya ay isang taong pinapahalagahan niya, at kailangan niyang magpakalalaki para sa kanya at tulungan siya. Ito ang nagtulak sa kanya na tawagan si Liz, at nang sumagot ito, ipinaalam nito sa kanya na nakatagpo siya ng isang anghel. Inutusan siya ni Liz na magbuntot at tumakbo para sa kanyang buhay, ngunit sinabi niya na ang kanyang ina ay hindi nagpalaki ng isang duwag at pagkatapos ay tumalon sa ibabaw ng rehas. Dumating siya sa pagitan ni Zui at Lily, na inilantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang demonyo. Inatake siya ni Zui, ngunit umiwas siya sa oras. Hindi ganoon ka-impress si Zui, ngunit napag-alaman na niya na si Akutsu ang demonyong nag-activate ng bitag sa loob ni Lilia.
Ipinangako niya kay Lily na siya ay parurusahan dahil sa pagpayag niya sa isang walang silbing demonyo na tuklasin ang kanyang lihim na piitan. Nang akmang sasalakayin niyang muli si Akucho, iginapos ni Lily si Akucho gamit ang kanyang mga tanikala at pinakiusapan itong umupo. Sinabi niya na ayaw niyang ipagsapalaran nito ang kanyang buhay para sa kanya, ngunit tumanggi ang matigas na ulo na demonyo, at sinabing gusto niyang gawin ito dahil ayaw niyang makita siyang umiiyak. Dahil dito ay kinalas siya ni Lily, at nang bumangon siya, sinabi niyang susubukan niyang labanan si Zoe nang hindi tuluyang pinapaslang siya. Sinabihan siya ni Lily na huwag maging walang isip, dahil hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban kay Zoe dahil nakatatak pa rin ang karamihan sa kanyang kapangyarihan. Nanunuya si Akucho, at pagkatapos niyang bahagyang mag-transform, humanga sa kanyang kumpiyansa, sinabi sa kanya ni Zoe na kung maaari siyang matamaan, lalayo siya at kikilos na parang hindi pa niya ito nakita. Sumagot si Akucho na hindi niya kailangan ang kanyang panuntunan, ngunit handa siyang kunin ito, at pagkatapos nito, ang dalawa ay sumugod sa isa't isa. Napakabilis at kalkulado ng mga galaw ni Zoe kaya halos hindi naiwasan ni Akucho na mahiwa. Sinubukan niyang gumanti ng sipa, ngunit hinarang ito ni Zoe at itinulak siya pabalik. Gayunpaman, sinubukan muli ni Akucho na umatake, ngunit ipinatawag ni Zoe ang kanyang 4 na avatar at pinatahan siya nito para sa sesyon ng group workout. Habang nagpupumiglas si Akucho laban sa kanila, tinawag ni Zoe si Lily sa kanyang tabi at tinanong kung paano niya nakuha ang isang demonyo na kumampi sa kanya. Sinabi niya na hindi siya maaaring maakit dahil walang sino man ang gustong gumawa ng isang balangkas sa isang tao na ang kanyang plot armor ay patag. Nakuha ng pahayag na ito ang atensyon ni Akucho, kaya tinanong niya si Zoe kung ano ang sinasabi niya. Inutusan ni Zoe si Lily na gumawa ng isang bagay, ngunit tumanggi si Lily, kaya't hinawa niya ang kanyang suot para malantad ang kanyang mga hita. Gayunpaman, ganap itong normal, kaya ginamit niya ang kanyang espada upang hiwain ang maling balat at ipakita kung ano ang nasa ilalim nito. Nakiusap si Lily kay Akucho na huwag siyang tingnan, ngunit hindi siya nakinig at naasar pa siya nang kutsain siya ni Zoe. Tinanong ni Zoe si Akucho kung bakit siya nagalit sa nangyari sa isang anghel na walang pakpak, ngunit nangatuwiran si Akucho na may mga pakpak si Lily. Hindi sinubukan ni Zoe na patunayan ang kanyang punto at inutusan lang si Lily na ipakita ang kanyang mga pakpak, na ginawa niya. Natawa siya nang makita niya ang mga ito at saka sinabi kay Akucho na nalinlang siya. Sa susunod na sandali, hiniwa niya ang mga pakpak ni Lily upang ipakita na ang mga ito ay kanyang mga tanikala na pinagtagpi upang magmukhang mga pakpak. Pagkatapos ay ipinakita ni Zoe kay Akucho kung ano talaga ang hitsura ng mga pakpak ng anghel at sinabing si Lily ay walang iba kundi isang peke. Habang patuloy na minamaliit si Lily, wala itong sinabi at napaupo na lang sa lupa habang umiiyak. Pinatindi nito ang galit na naramdaman ni Akucho, dahilan para mawalan siya ng kontrol sa sarili at sumailalim sa panibagong pagbabago. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang galit sa avatar ni Zoe at nagsimula sa pamamagitan ng paghagis ng isa sa kanila sa dingding. Dahil sa impact ay nabali ang isang braso niya, at nang tumalikod si Zoe, nakita niya ang pagwasak ni Akucho sa 3 pa. Inis na sinubukan niyang putulin si Akucho, ngunit nasalo ni Akucho ang talam at ipinakita kay Zoe na huwag siyang guluhin ng isang suntok lang. Pagkatapos, umusbong siya ng ilang pakpak, na ikinagulat ng magkapatid, ngunit ang pinakanakakagulat ay nang dumaan siya sa daanan ni Lily para tumungo kay Zoe. Pagkatapos ay nagsimula siyang maghagis ng suntok kay Zoe, at habang ginagawa niya iyon, tumawa siya na parang isang masamang kontrabida. Nang hindi siya tumigil, sinubukan ni Lily na makialam at nasample siya. Gayunpaman, sinubukan niyang muli, sa pagkakataong ito ay ginamit ang kanyang mga tanikala at sinubukang makipag-usap sa kanya. Ngunit nalampasan na ni Akucho ang punto ng pangangatwiran. Kumawala siya at sinubukang atakihin siya, kaya tumalon si Lily para maiwasang matamaan. Habang nasa himpapawid siya, napansin niyang may isang pakpak na lang si Akucho. Dahil dito nawalan siya ng focus, at nang malapit na siyang matamaan ni Akucho, iniligtas siya ni Zoe, sa kabila ng pagiging pinakamasamang kapatid sa planeta. Pinagalitan niya si Lily dahil sa pagkawala ng focus habang nakikipag-away at sinabi sa kanya na kung gusto niyang iligtas ang kanyang kaibigan, kailangan nilang alisin ang kanyang mga pakpak.
Ipinaliwanag niya na ang mga pakpak ni Akucho ay nag-imbak ng halos lahat ng kanyang enerhiya, at naubos niya ang isa nang dumaan siya sa kanya kanina. Pagkatapos ay iminungkahi niya na magtulungan sila, sinabi niyang aalisin niya ang 4 na pakpak habang si Lily ang mag-aasikaso sa huli. Nang kumilos si Akucho para salakayin sila, naghiwalay ang magkapatid at ginamit ang kanilang mga tanikala para hawakan ang bawat braso niya. Nakalaya si Akucho at kumilos para salakayin si Lily, ngunit pumagitan si Zui sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanya. Ngunit gumanti si Akucho sa pamamagitan ng paghawak sa buhok ni Zui at hinampas ang kanyang ulo sa lupa. Sa ganoong posisyon ay ibinuka ni Zui ang kanyang mga pakpak at ginamit ang mga ito upang tumagos sa sarili ni Akucho. Nang mawala ang ibang pakpak, bumalik sa normal ang kaliwang mata ni Akucho, at tinawag ni Zui si Lily para asikasuhin ang huli. Ginamit ni Lily ang kanyang mga kadena upang lumikha ng dobleng katawan at ipinadala ito pagkatapos ni Akucho kaya lahat ay nilabanan niya ito. Kinuha niya ang pagkakataon na makalapit at sirain ang huling pakpak. Nang hindi pa rin ito bumalik sa normal ay niyakap siya nito at nakiusap na bumalik sa kanya, ngunit siya ay pagod at nahimatay. Sa kabutihang palad, nabawi ni Akucho ang kanyang katinoan at nasalo siya bago siya bumagsak sa lupa. Nilapitan niya si Zui habang nakaakbay si Lily at sinabihan siyang huwag na siyang lalapit kay Lily, kung hindi, kailangan niya itong harapin. Mamaya, pagka-uwi ni Akucho kasama si Lily, natakot siya dahil hindi ito nagigising at kailangan niyang alisin ang maruruming damit. Sinubukan niyang tawagan si Lilia, umaasang darating ito at tulungan siya, ngunit hindi ito tumugon sa kanya. Iniwan siya nito sa awa ng kanyang nakakulturang mini-demonyo at mga anghel, at pinayuhan nila siya na magpatuloy at alisin ang kanyang mga damit. Mabuti na lang at naligtas siya sa paggawa nito nang mapansin niyang lumabas na si Lilia at ginagawa na ang gawain. So, umalis na siya. Nang matapos siya ay pinakiusapan niya ito na samahan siya sa bubong para makapag-usap sila nang hindi iniistorbo si Lily. Doon, sinabi nito sa kanya na hindi niya matutulungan si Lily nang minamaltrato siya ni Zui dahil ikinadina siya ni Lily sa loob ng kanyang isipan at ayaw siyang palabasin. Nagtataka, tinanong siya ni Akucho na ipaliwanag kung ano ang nangyari sa laban dahil halos hindi niya naaalala ang karamihan dito. Sumagot siya na nabaliw siya habang kinakalaban si Zui at tila nag-e-enjoy sa bawat sandali nito. Pagkatapos ay ipinaliwanag sa kanya ni Lily na sa buong buhay niya, si Lily ay minamaltrato dahil hindi siya masyadong malakas. Upang mapabuti ang kanyang sarili, palagi niyang ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya. Gayunpaman, hindi siya nanindigan para sa sarili kahit sinasaktan siya ng kanyang mga kapatid. Ngayon, kasama si Akucho na nakikipaglaban para sa kanya, nawala sa kanya ang tanging lugar na tinawag niyang tahanan. Habang nagsasalita siya, hinarap niya ito sa lupa, at nagulat si Akucho nang makitang umiiyak siya. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa pagpapalaya kay Lily at pagtatanggol sa kanya nang ang tanging magagawa niya ay manood ng walang magawa. Sa loob-loob, sinabi ni Akucho sa kanyang sarili na natutuwa siyang masaya si Lilia. Gayunpaman, ipinagkanulo niya ang kanyang kauri sa pamamagitan ng pagliligtas sa isang anghel at pagpapalaya sa isa pa. Sa tingin niya ay hindi siya karapat-dapat sa pasasalamat ni Lilia ngunit alam niyang kung malagay siya muli sa parehong sitwasyon, gagawin niya ang parehong bagay at ililigtas si Lily. Ang pinahaba niyang katahimikan ay nagpasabi kay Lilia na karaniwang alam ng isang lalaki na tapikin ang babae kapag umiiyak ito. Sinubukan ni Akucho na iwasang gawin iyon, kaya tinanong ni Lilia kung may gusto pa siyang tapikin. Alam niyang ginugulo siya nito ngunit nagpa siya na walang masama kung bigyan siya ng maliit na tapik sa ulo. Sa sandaling ginawa niya iyon, isang flash ng kamera ang tumunog, at si Lilia ay bumaba sa kanyang katawan upang tingnan kung ang larawan ay lumabas ng maganda. Ang nalilitong Akucho ay nagtanong kung bakit siya nag-set up ng isang kamera, at sinabi niya sa kanya na ito ay dahil siya ay nangangalap ng mga materyales. Pinilit niyang alamin kung para saan ang mga materyales, kaya sinabi niya sa kanya na ipapakita niya kay Lily ang larawan kung sakaling tumigil ito sa pagtulong sa kanya. Hindi na bigla, itinuro ni Akucho na kung ipinakita niya ang larawan kay Lily, malalagay din siya sa gulo. Kaya naman, nag-alok si Lilia na payagan siyang maramdaman ang kanyang mga asset kung papayag siyang ipagpatuloy ang pagtulong kay Lily. Tumanggi si Akucho, sinabing sinusubukan lang niyang linlanggan siya para kumuha pa siya ng litrato para kay Lily at magdulot ng gulo.
Maya-maya ay nagising si Lily at nagulat siya nang makitang nakasuot siya ng ibang damit at nakahiga sa kama ni Akucho. Kaagad, inakala niyang siya ang nagpalit ng damit at sinubukan siyang salakayin, ngunit pumagitin si Lilia. Ipinaliwanag niya na siya ang nagpalit ng kanyang damit, kaya kumalma si Lily at umupo para uminom ng kape kasama si Akucho. Habang humihigop ng kanyang kape, tinanong niya si Akucho kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid matapos itong mawalan ng malay. Ipinaliwanag niya na umalis si Zui nang walang laban matapos niyang balaan na huwag na siyang guguluhin pa. Nasiyahan sa sagot, nagtanong si Lily tungkol sa pakpak ng demonyong anyo ni Akucho, at inamin niya na hindi niya alam kung paano niya nakamit ang ganoong pagbabago. Pagkatapos sabihin iyon, nagsimulang magtaka si Lily kung bakit siya dinala ni Akucho sa kanyang bahay sa halip na ibalik siya sa kanyang lugar. Sa huli, napagpasyahan niya na ginawa niya ito upang matikman niya ang kanyang mga aset at inakusahan pa siya na may inilagay sa loob ng kanyang kape. Tiniyak sa kanya ni Akucho na hindi siya ganoon kadesperadong hawakan ang kanyang aset, at ipinaliwanag na dinala niya siya sa kanyang lugar dahil hindi siya nagtitiwala na ang kanyang kapatid ay hindi magpapadala sa kanya ng mga tao. Hindi na nagsalita si Lily pagkatapos nito, dahil naliligaw na naman ang isip niya sa laban at kung paano nagbago ang anyo ni Akucho. Naisip din niya kung ano ang ibig sabihin ng pagpanig sa kanya para sa kanya, at kung patatawarin siya ng kanyang mga superior kung sasabihin niyang nakikipagtulungan siya kay Akucho upang matuto ng higit patungkol sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mga pag-iisip ay pinutol ni Akucho, na nagpasalamat sa kanya sa pagpapabalik sa kanyang katinoan sa panahon ng laban. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na umuwi, ngunit sinabi ni Lily sa kanya na magpapalipas siya ng gabi dahil ayaw niyang makipagsapalaran. Nagulat si Akucho at sinubukang tumanggi, ngunit hindi siya nakinig. Pagkatapos ng maikling pagtatalo, inanunsyo niya na aakyat siya sa kama. Pagkatapos ay tinawagan niya si Lilia at pinabili siya ng ilang mga bagay. Ilang sandali pa, bumalik si Lilia dala ang mga gamit at binati ito ng magandang gabi, dahil ayaw niyang manghimasok sa kanilang privacy. Pagkaalis niya, naligo si Lily, at sinamantala ni Akucho ang pagkakataon na tawagan si Liz, ngunit hindi niya ito sinagot. Nang matapos maligo si Lily, hiwalay na silang naghanda ni Akucho para matulog, at pagkakatulog nito, nilapitan siya nito. Nagpasalamat siya sa kanyang pagligtas sa kanyang buhay at inamin niyang natakot siyang mawala siya. Kaya, bilang gantimpala, kinas niya ito, kahit na mahimbing itong natutulog. Kinabukasan, habang papunta sila sa paaralan, nakasalubong nila ang kanilang mga kaibigan, at kahit na si Hiruta ay isang crying baby boy, nagpasya silang magtungo sa paaralan ng magkasama. Samantala, sa ibang bahagi ng bayan, tinawagan ni Zui ang kanilang nakatatandang kapatid na babae at sinabi sa kanya na si Lily ay ang parehong mahinang babae na ipinadala nila sa Earth at tiniyak sa kanya na ang lahat ay maayos.